Dahil sa isang malalang aksidente na sinapit ni Boknoy kasama ang kanyang mga magulang, merong kakaibang nangyari sa katauhan ng bata. Bigla na lamang itong naging seryoso. At ang mas nakapagtataka, bigla na lamang itong naging marunong manggamot. Hanggang sa kalaunan, tuluyan na ngang naging isang albularyo si Boknoy. Sa puder ng kanyang tiyuhin na si Paulo, mas lalo niya pang pinag-unlad ang kakayahan nitong maging manggagamot. Isang araw, nagulat na lamang si Paulo. Biglang nagkaroon ng interes si Boknoy sa mga aswang. Dumating sa puntong nakapatay na nga ito ng aswang gamit ang mga sandata na ang bata mismo ang gumawa. Dahil dito, nakarating sa pinuno ng mga aswang ang tungkol sa bata. Dito magsisimulang maging agresibo ang mga aswang at lagi na itong dumadalaw sa mga baryo. Dito na rin nagsimulang magkaroon ng samahan ng mga albularyo at manunugis. Sa kalagitnaan ng mga pangyayari, biglang magtataka ang bata. May mga naririnig siyang mga tinig. Yung pala, ang mga tinig pala na yon ay ang mga engkantong nakasapi sa katawan niya. Ang mga engkantong nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Pero magawa pa rin kaya ng mga engkanto na tulungan ang bata sa oras na makaharap na nito ang pinuno ng mga aswang? Gayong ang mga engkanto mismo alam nilang makapangyarihan ng makakalaban nila. Magawa nga kaya matalo ni Boknoy ang mga aswang kung bigla na lamang mawawala sa katauhan niya ang espiritu ng mga engkanto. Ikaw naman kasi, sinabihan na kita na bago ka humarap kay Papa, ayusin mo naman ang sarili mo. Una pa lang sinabi ko na sa'yo medyo mapanlait si Papa eh. Kapag nakita ka niyang hindi presentable, papansinin ka talaga nun. Tapos, ngayon magagalit ka sa akin kasi ganun ang ginawa sa'yo? Ano bang ginawa mo para lang maging maayos kang tingnan? Wala. Mas inuna mo pa kasing bumili ng manok kaysa bumili ng magaganda at maayos na damit. Kung makapagsalita ka naman, akala mo naman ang yaman ko. Pasensya na ha. Hindi kasi ako kasing yaman ninyo eh. Kaya hindi ako makabili ng magagandang damit. At hindi ako bumili ng manok malin. Pagkain lang ng manok ang binili ko. Bakit ba kasi ayaw mo na lang aminin sa akin ha? Ayaw sa akin ng papa mo. Bakit ba? Ano ba problema sa suot ko? Naka-t-shirt ako, nakamaong, maayos naman ang gupit ko. Nakasapatos ako, pero luma nga lang. Ano bang gusto ng tatay mo para matanggap niya ako? Nakabarong? Gusto niya bang nakatuksido ko kapag magkikita kaming dalawa? Nako, nakakapagod mag-adjust malin eh. Paulo naman, akala ko ba ang gusto natin mangyari dito ay magustuhan ka ni Papa para tuluyan na tayong maging legal sa pamilya ko? Bakit ganyan ang mga sinasabi mo? Konting adjust lang naman ang gagawin mo, bakit hindi mo pa Adjust? So wala nga akong pambili ng magagandang damit at formal na damit. Alam mo naman kung magkano lang ang sinasahod ko sa bodega, di ba? Yung ibibili ko ng damit, ibibili ko na lang ng bigas. Hindi ko naman sinabi na bumili ka ng mamahaling damit. May mga mura naman na maayos tingnan. O kung wala, edi sige. Wala kang pambili. Pero Paulo naman, planchade mo naman yung susuotin mo bago ka man lang umarap sa pamilya ko. Kahit yun lang. Kung sinabi mo kanina na ito palang gusot na damit ko lang pala ang problema, di sana hindi na humaba to. Alam mo kung anong problema natin? Yung pananaw mo sa buhay. Ha? Ano pinagsasasabi mo? Kasi, nakukontento ko na lang kung anong meron ka ngayon. Sa tingin mo, mapapanatag si Papa na iwan nila ako sa'yo kung ganitong buhay ang nakaabang sa akin? Uy, bakit? Dahil ba mahirap lang ako? At kayo mayaman? Hindi kami mayaman. Pero may kaya kayo sa buhay. Kasi nagsisikap ang pamilya namin. At hindi kami nakukontento lang sa kung anong meron kami. Kasi alam naman natin na may ibubuga pa kami. Kung ano man ang meron kami dahil yun sa pagsisikap ng mga magulang ko. Kaya Paulo, gusto ko sana na ganun ka rin. Humanap ka ng mas magandang trabaho para pumayag sila na magsama tayo. Please naman oh. Ano bang hindi mo maintindihan? Itong trabaho ko lang na tong tumanggap sa akin. Dito lang ako pwede. Kasi yan ang iniisip mo. Kaya akala mo hanggang dyan ka lang.
Anong ginawa mo sa alok ng kuya mo na magtrabaho sa Maynila? Tinanggihan mo kasi malayo. Yun ang sabi mo. Kung tinanggap mo sana yon, maayos sana ang trabaho mo. Baka matuwa pa si Papa sa'yo. Paulo naman, mahal kita. Pero nakakapagod din intindi ng kalagayan mo. Hindi ko na alam kung paano ka pa ipagtatanggol sa pamilya ko eh. Kasi ikaw mismo, hindi ka nagsisikap na umunlad ka pa. Ay nako, kung sisermonan mo lang ako, mabuti pa umalis ka na. Ayaw ko nang makarinig ng mga salitang hindi naman makakatulong sa akin, no? Maghiwalay na tayo. Ayaw ko rin makasama ang isang tao na wala man lang matinong plano sa buhay. Maayos ka nga. Padalos-dalos ka naman eh. Padalos-dalos. Nung nakaraan ko pa ito pinag-iisipan. Natigil ang kanilang usapan nang biglang tumunog ang dipindot na cellphone ni Paulo. Agad namang sinagot ng binata ang tawag na yun. Lumayo siya sandali at binuksan ang bintana. Nang makausap niya ang nasa kabilang linya, nanlaki ang mga mata niya. Namutla at napasandal na lang sa dingding. Agad na dumaloy ang luha nito. Bagay na kinabahala rin naman yun ni Malen. Paulo? Uy, Paulo. Anong nangyari? Sino yung tumawag? Sila kuya. Nalaglag sa bangin yung bus na sinasakyan nila pauwi rito. Ano? Diyos ko naman. Sa mga sandaling ito, ang pag-aaway ng dalawa ay tila naisang tabi na lang muna nila. Agad silang kumilos at lumabas ng kanilang barangay. Nakasakay sila sa sasakyan ng kuya ni Male na si Tantan. Pupuntahan nila ang lugar kung saan naganap ang trahedya. May kalayuan ang lugar na yon kaya inabot sila ng halos 1 oras na biyahe. Habang nasa biyahe, tulala lamang si Paulo. Sabik na sabik pa naman kasi siyang makita ang kanyang utol na si Patrick. Hindi niya inakala na kung kailan kaunting-kaunti na lang ay makakauwi na to. Saka naman na aksidente ang mga yon. Maraming tao, maraming pulis at mga ambulansya ang naroon nang dumating sila. Halos hindi na makilala ang kuya ni Paulo at ang kanyang hipag ng ma-recover ang katawan. Kalunos-lunos ang sinapit ng mga yon. Kuya! Kuya! Ate Ses! Uy, kuya! Walang masabi ang binata sa mga sandaling yon. Umiyak lamang ng umiyak yon hanggang sa tuluyan na itong mapagod. Tulala at hindi na makausap si Paulo. Isa pa sa pinag-aalala ng utak nito ay ang batang si Buknoy. Hanggang sa mga sandaling yun kasi, hindi pa rin mahanap ang katawan ng bata. Paulo, kailangan na muna natin bumalik sa atin. Bibigyan na lang daw tayo ng update, sabi ni Hepe. Mamaya aalis na rin sila rito. At pagbabawalan na tayo makalapit dito kasi magsisimula ng investigasyon. Tumango lang si Paulo. Nauna nitong pumasok ng sasakyan. Hindi pa rin makapagsalita. Masyado itong nabigla sa mga nangyari. Nang makabalik na sila sa bahay, hindi na muna iniwan ni Malen ang lalaki. Kahit na meron silang hindi pagkakaunawaan, isinantabi na muna ni Malen ang bagay na yon. Kumain ka na muna, Paulo. Mas makakapag-isip ka ng maayos kung magkakalaman din ang tiyan mo. Inilapag ni Malen ng isang bangkok ng noodles. Isinunod naman ito ang kanin. Yan lang ang nandyan sa drawer mo eh. Kaya yan lang ang naluto ko. Paulo, ipagdasal mo na lang na sana nakaligtas ang pamangkin mong si Buknoy. Maging matatag ka. Kailangan mo maging matatag para sa pamangkin mo, Paulo. Nangyayari bang lahat ng ito kasi wala akong kwenta? Kasi wala akong naitulong kay kuya noon. Kaya ako kinakarma. Huwag mo nga sabihin yan. Wala namang may tutulong kung sisisihin mo ang sarili mo. Aksidente ang nangyari, Paulo. Walang may gusto nun. Ang tangi mong magagawa ngayon ay ipagdasal na sana buhay si Buknoy. Huwag ka mag-alala. Sasamahan kita. Di ba hiniwalayan mo na ako? Kasi sabi mo lang kanina. Huwag mo na munang isipin ang bagay na yon. Ang isipin natin ay ang pamangkin mo.
Tumango na lamang si Paulo, pero sa kaloob-looban nito, para na siyang dinudurog. Sobrang sakit para sa kanya na nangyari ang trahedyang yon. Ang tagal na kasi nilang napag-usapan ng kanyang kuya ang araw na sana ay makikita na sila. Pero dahil lang sa isang aksidente, ang usapan na yon ay mananatili na lang talagang usapan. Lumipas ang isang linggo. Wala pa rin naging balita tungkol kay Buknoy. Ang sabi ng mga pulis, baka raw nakababa na bago pa ang aksidente. Pero isang malaking palaisipan pa rin para sa lahat. Dahil kung gano'n na nga ang nangyari, hindi sana sila mahihirapang hanapin ang bata dahil nasa paligid lang ito. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Malakas ang kutob ko na buhay pa ang pamangkin mo. Kagagaling lang nila sa sementeryo ng mga sandaling yon. Nailibing na rin kasi ang kuya at hipag ni Paulo. Sana nga ligtas si Buknoy. Kasi mas lalong guguho ang mundo ko kung pati siya ay wala na rin. Pagdasal natin, pre. Nakikinig naman lagi ang Diyos eh. Huminto sa paglalakad si Paulo habang nasa bangketa sila. Nagtaka naman si Doming nang tumingin sa kanya ng masama ang kaibigan. Kung totoong may Diyos, hindi niya sana inayaang mangyari ang trahedyang yon. Pre naman. Sumunod ka na lang sa akin sa bahay ah. Di ba sabi mo tutulungan mo ako maglinis? Oo naman. Tutulungan naman talaga kita, pre. Pero nabalita mo na ba yung nangyari sa asawa ng nagtitinda ng tao sa Road 4? Hindi ako interesado. Inaswang daw kagabi. Buti na lang, nandun yung bena ng buntis. Kasi kung wala, baka wala na rin yung baby nila. Pwede ba, Doming? Wala akong panahon makinig ng mga kwentong aswang-aswang na yan. Pabayaan mo na lang ako mag-isa na maglinis sa bahay. Huwag ka nang sumunod. Uy! Sinusubukan ko lang namang ibay ng atensyon mo eh. Uy! Sandali! Nagmamadali nang makabalik ang binatang si Paulo sa bahay nila. Pagpasok niya roon, nakaramdam na naman ng lungkot si Paulo. Naalala na naman niya ang mga alaala ng kanyang kapatid nung magkasama pa silang nakatira doon. Nako, di ko pa rin maisip na nangyari ang lahat ng ito. Parang ang hirap tanggapin. Abilis mo naman maglakad, pre. O ano, magsimula na tayo. Maya-maya pa ay naglinis na rin ang dalawa. Sa paglilinis na lamang itinuon ni Paulo ang kanyang atensyon. Pero kahit na natapos na nila yon at inabot sila ng 9:00 ng gabi, hindi pa rin mawala-wala ang pangungulila sa kalooban niya. Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin, Doming ha. Pasensya ka na kanina kasi talagang magulo utak ko eh. Naku, walang anuman yung pre. Para saan pa na naging magkababata tayo. Naintindihan ko yung topak mo. Pero siyempre kahit naman sino kung namatayan ka, di ba? Talagang magiging mainitin ang ulo mo. Di ka makakapag-isip ng tama. Tsaka, ang sarap nga nitong niluto mo eh oh. Siguro nga tama ka rin eh. Kailangan ko magsimula ulit. Hindi titigil ang mundo ko sa pagkawala ni Kuya at ni Ate Ses. At huwag ka mawawalan ng pag-asa na makita uli yung pamangkin mo. Nagkibit-balikat na lamang ang lalaki. Pinagpatuloy na lamang nila ang kinakain nila nang biglang may marinig silang kumatok. Nagturuan pa ang dalawa kung sino ang magbubukas. Ikaw na! Malay mo si Malin yun eh. O baka pagbalikan niya sa'yo. Ay! Wala naman akong pakialam kahit sino yan. Latamad lang ako tumayo, no? Uy! Noon naman. Ay, sige na nga. Ako na nga. Nanguya pa ang lalaki nang tumayo ito at tumungo sa pintuan. Pagbukas nito, bumungad sa kanila ang isang batang lalaki. Napatayo agad si Paulo nang makita ang kanyang pamangkin. Lumapit siya. Tiningnan niya ang katawan kung meron itong galos. Pero kahit na isa, wala siyang nakita. Buknoy, saan ka ba galing? Ano ba nangyari sa'yo? Bakit ngayon ka lang? Ano bang kung anong nangyari? May natatandaan ka ba sa mga nangyari? Tumingin muna sa kanya ang bata. Nangungusap ang mga mata nito.
wala siyang makitang kahit na anong lungkot o kahit na anong emosyon. Buknoy, naririnig mo ba ako? Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko sa'yo? Uy pre, baka nagkatrauma yung pamangkin mo. Dalhin kaya natin siya sa doktor. Buknoy, nakikilala mo ba ako? Buknoy, magsalita ka naman oh. Nakita ko po si Mama at Papa. Duguan po sila. Hindi makapagsalita at pilit nila akong inaabot. Pero... Nagkatinginan si Paulo at Doming. Medyo kinilabutan sila sa sinabi ng bata. Pero nawala na po sila. Tapos ako po, nawalan po ako ng malay. Paggising ko po, kasama ko na sila. Ha? Sinong sila ang sinasabi mo? Sila, yung mga taong itim. Pre, medyo nakakilabot ang pamangkin mo ah. Uwi muna ako ah. Uy, dito ka lang. Buknoy, pwede mo bang diretsahin sa akin kung sino yung mga sinasabi mo? Mga engkanto. Diyos ko, ano nga ba sinasabi ko pre? Naririnig mo ba sinasabi ng pamangkin mo? Oo, di ako bingi, pwede ba? Huwag kang nanduduwag-duwag. Ang mga engkantong yun, sila ang dahilan kung bakit ako nakaligtas. Niligtas po nila ako. Sabi nila, ako lang ang kaya nilang iligtas eh. Kaya hindi nakaligtas si Mama at Papa. Sa puntong ito, nakita nilang tumutulo na ang luha ng batang si Buknoy. Humihikbi-hikbi na ito. Lumitaw na rin ang pagiging bata nito. Kaya naman, hindi na napigilan ni Paulo na yakapin ang kanyang pamangkin. Awang-awa siya sa bata. Pakiramdam kasi ni Paulo, hindi lang mailabas ng bata ang nararamdaman nito. Iyak lang ng iyak si Buknoy. Makalipas lang ng mahigit 1 oras ay kumalma na rin ito. Buknoy, ako na ngayon ang guardian mo. Kaya sasabihin mo sa akin ang lahat ng mga alam mo ha. Ano ba talaga nangyari? Bakit ka bigla na lang nawala? At paano ka ba talaga nakaligtas? Noong bago po malaglag yung sinasakyan namin, narinig ko na lang silang bumulong. Ang sabi nila, may mangyayaring masama. Tapos po, ayun, nagkatotoo. Pero niligtas po nila ako at dinala sa lugar nila. 1 oras lang daw po ako sa kanila eh. Sige, sabihin na natin yun na nga ang nangyari. Pero ano pang sinabi nila sa'yo? May nasabi ba sila kung bakit nangyari yon? O hindi ba silang may gawa nun? Hindi po silang may gawa nun. Ang sabi lang nila sa akin, kailangan ko daw po makaligtas kasi ako raw ang tutulong sa mga tao. Ha? Tutulong sa mga tao? Tingnan niyo po yung mga suot kong bololoy. Bigay po nila sa akin to eh. Gagamitan po ito ng isang albularyo. Kasi batang albularyo na po daw ako. Pre, ibang level na yan. Gawin daw nila akong albularyo. Ako raw po ang kailangan ng mga tao laban sa mga aswang. Oh, pre, aswang. Sabi ko na sa'yo pre, totoo aswang eh. Huy, manahimik ka nga. Yak ka na naman eh. Ito Paulo, totoo po sila. Nung nasa lugar po ako ng mga engkanto, pinakita po nila sa akin ng mga aswang na biyag nila. Grabe, nakakatakot po yung mga limaw. Kumakain daw po sila ng tao eh. Buknoy, alam mo kasi wala pang nakakapagpatunay na totoo mga aswang. Haka-haka lang yun. Siguro kaya mo naisip ang mga yan kasi apektado ang utak mo dahil sa nangyaring aksidente. Hindi po. Totoo po yung mga sinasabi ko. Buknoy, kailangan mo muna magpahinga ah. Ang mahalaga, kasama mo na ako. Meron pa rin mag-aalaga sa iyo, naintindihan mo? Pero wala na po sila Mama at Papa eh. Alam mo kasi Buknoy, minsan may mga pangyayari talaga na hindi natin mapipigilan. Ang isipin mo na lang, masaya na sila Mama at Papa mo kasama ang Panginoon.
Tumango-tango na lamang ang bata. Mga ilang sandali lang, nakaramdam na rin ito ng antok. Pinahiga na nila ito sa silid. Tomeng, may gagawin ka ba? Wala naman pre. Bakit? Dito ka muna. Pupuntahan ko lang si Malin. Ay, maliligaw ka na ba ulit? Sira ulo ka ba? Hindi no. Manghihiram ako ng pera. Alam mo namang 1 linggo akong hindi nakapasok eh. Wala akong sasahurin. Ganun ba? O sige, puntahan mo na. Ako na lang muna magbabantay sa pamangkin mo. Tinapik na ni Paulo ang kaibigan niya sa balikat. Lumabas na rin siya sa kanilang bahay at mag-isang naglakad. Habang tinatahak ang daan, bigla na lamang naalala ni Paulo ang pinagsasabi ng kanyang pamangkin. Sa hindi kasi malamang dahilan, tila ba nagkaroon siya ng interes kung bakit yun nagkaganon. At kung papaanong hindi yun nasugatan gayong malalim ang bangin na hinulugan nila. Napatigil ang lalaki nang makasalubong niya si Malin. Hindi siya nito pinansin kaya siya na mismo ang tumawag. Malin? Oh, bakit? Galit ka pa ba sa akin? Hindi naman. Marami nga palang salamat dun sa unang burol ha. Inasikaso mo ko. Ginawa ko yun kasi may pinagsamaan naman tayo kahit na papano. Tsaka, sorry nga pala sa mga nasabi ko nun. Bakit ka ba mabait ngayon? Nung nakaraan ikaw hindi namamansin. May kailangan ka ba? Ang totoo niyan eh, gusto ko sanang manghiram ng pera. 1 linggo kasi akong hindi nakapasok eh. Well, ano pa nga ba? Magkano ba? Ikaw nang bahala. Hindi naman kasi para sa akin yan eh, para kay Buknoy. Ha? Anong sinabi mo? Si Buknoy nakita mo na? Oo, kusa siyang umuwi, Malin. Alam mo ba, nagtataka nga rin ako eh. Wala siyang kahit na 1 galos. Tapos, may suot na siyang burloloy sa katawan. May kwintas, may purselas. Tapos, mga singsing. At meron pa siyang suot na yari sa makapal na tela. Ang weirdo na ni Buknoy. Teka, paano hindi siya nagalusan di ba magkakasama sila sa sasakyan noon? Ang sabi kasi ni Buknoy, niligtas daw siya ng mga engkanto. At yung engkanto raw na yon, tutulungan siyang maging albularyo para labanan ng mga aswang. Ha? Ano? Ikaw, Paulo, nagtitrip ka na naman, Hindi nga. Totoo nga itong sinasabi ko. Kahit puntahan mo pa bukas ng umaga si Buknoy, ganun din ang sasabihin niya sa'yo. Tanungin mo pa si Doming. Maniwala ka, may kakaibang nangyari sa pamangking ko. Alam mo, ako naniniwala ako sa aswang. Pero ngayon lang ako nakadinig ng ganyang kwento tungkol sa mga engkantong nagligtas ng bata. Kahit di naman ako nagtataka na rin. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako o hindi. Pero kung titingnan mo ng maigi si Buknoy, mararamdaman mo talagang merong nagbago sa kanya Napaisip ang babaeng si Malin sa mga sinabi ni Paulo. Kaya kinabukasan, maagang maaga pa lang ay nagulat si Paulo dahil naroon na ang dalaga. Oh, ang aga mo naman. 6:00 pa lang Wala ka bang gagawin sa inyo? Gusto ko malaman kung totoo bang sinasabi mo sa akin tungkol sa pamangkin mo. Baka mamaya niloloko mo lang ako. Kahit kailan hindi naman kita niloko, no? Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Napalingon silang dalawa sa labas ng bakuran at nakita nila roon si Doming. May dalang pandesal. Oo, huwag na kayong magalit. May dala akong almusal. Hindi na ako nagdala ng peanut butter kasi ang sweet na rito manahimik ka nga. Isa ka pa Malamang isa ako. Kailan ba ako naging 2? Domeng, kwento mo nga rito kay Malin yung tungkol kay Buknoy. Ayaw niyang maniwala Magsasalita pa sana si Malin nang biglang lumabas ang batang si Buknoy. Kusot-kusot pa nito ang kanyang mga mata. Buknoy, nagugutom ka na ba?
Pwede ka na kumain. May dalang almusal yung Tito Doming mo. Tito Paolo, napanaginipan ko po yung mga aswang. May masama po silang balak eh. Kaya po dapat maging albularyo na po talaga ako. Lalabanan ko po sila. Napatingin si Malin sa binatang si Paulo at sa punto pa lang na to, naniwala agad si Malin. Buknoy, pwede mamaya na natin pag-usapan yung mga ganyang bagay ah. Sa ngayon, kailangan mo munang kumain. Kasi alam kong gutom ka na rin eh. Dahil naroon na rin naman si Malin, sabay-sabay na rin silang nag-almusal. Maya-maya, biglang hinilan ni Malin ang binata palayo sa dalawa. Bakit? Tingin ko talaga may nangyaring kakaiba sa pamangkin mo. Gusto ba ng tulong? May kakilala akong albularyo. Pwede niyang matingnan si Buknoy. Sa halip na albularyo, bakit hindi na lang sa doktor? Tingin ko kasi dala lang ng trauma yung kung bakit siya nagkakaganyan eh. Paano mo ipapaliwanag yung wala man lang siyang natamong sugat? Safe ba yung albularyo na yan? Baka mamaya lalo lang lumala yung pamangkin ko. Oo. Kilalang albularyo to sa lugar nila. Wala ka bang tiwala sa akin? Ano ka ba? Palagi naman ako may tiwala sa iyo eh. Landi mo, tumigil ka nga. Pagkatapos nilang kumain, binihisan ni Paulo ang kanyang pamangkin. Si Mali naman ang sumagot ng pang-tricycle nila. Malapit lang naman yung kaya agad din naman silang nakarating. Pagpasok nila sa bakuran ng albularyo, nakita nilang tatlo kung papaanong tila nagningning ang mata ni Buknoy. Tuwang-tuwa ito nang makita ang matandang lalaki. Tito Paulo, kagaya po niya. Magiging kagaya niya po ako. Ganyan po ang gusto ko maging. Uy, Buknoy, huwag ka na nga muna makulit. Kailangan namin makausap ang albularyo para malaman kung anong nangyayari sa'yo. Mang Evan, kung naalala niyo po ako po si Malin. Ako po yung anak ni Gistoni. Ayo naman, naalala kita. Pero teka, anong ginagawa nyo rito kaaga-aga magpapagamot kayo? Ito po kasing bata na kasama namin. Kasama po siya sa sasakyan na nalaglag sa bangin nung nakaraan. Yung kumalat na balita sa mga baryo. Pero nagtataka po kami kasi wala man lang po kasi siyang sugat. At ang sabi niya po, tinulungan daw siya ng mga engkanto. Gusto raw siya ng mga engkanto na maging albularyo para labanan daw po mga aswang. Sa sinabi nilang yon, agad na tumungo ang tingin ng matandang albularyo kay Buknoy. Hinawakan nito ang kamay ng bata. Pumikit na sandali. Mabilis itong dumilat at tumayo. Sige, pumasok kayo sa loob. Pre, sigurado ko bang magiging ayos lang ang lahat? Kinikilabutan ako eh. Ewan ko rin eh. Pinaupo sila sa mahabang papag. Umupo naman agad ang albularyo sa harapan ng bata. Wala itong sinayang na pagkakataon. Kinausap agad ni Mang Evan si Buknoy. Bata, mga engkanto ang tumulong sa'yo. Sabihin mo, ano ang kulay ng mga mata nila? Kulay po? Kulay puti po eh. Dinala ka ba nila sa bahay nila? Anong itsura? Dinala po nila ako sa bahay nilang kulay puti. Tapos, marami pong ilaw na sobrang liliwanag. Tumingin si Mang Evan kay Paulo at Malin. Nawala ang kaba ni Paulo nang makita niyang napangiti ang matanda. Huwag kayong mag-alala. Mababait na engkantong tumulong sa batang ito. May mababait talaga? Oo, pero bibihira lang. Kaya nga ang swerte ng batang ito kasi mababait ang lumapit sa kanya. Totoo po ba yung sinasabi niya na gusto siyang gawing albularyo ng mga engkanto para labanan ng mga aswang? Sa nakikita ko sa aura niya, totoo may mga engkanto na nangangalaga sa kanya. Kaya hindi malabo ang sinasabi niya ngayon. Mang Evan, masama po ba yon o hindi? Kasi di po ba ang bata-bata pa niya? Hindi naman siguro tama na maging albularyo siya sa ganyang edad. Sa totoo lang, medyo delikado ang pagiging albularyo. Ano pa kaya kung bata siya?
Pero sa kaso niya, meron siyang mga tinuturing na guardian. Kaya masasabi kong ayos lang naman. Pero kahit na ganun kailangan niya pa rin kayo. Ikaw, iho, ano bang pangalan mo? Paulo po. Ikaw ang tatayong ama nitong batang ito. At ikaw naman, Malin, ang tatayong ina. Ano po? Ha? Kailangan ng batang ito ng imahe ng isang kumpletong pamilya. Nang sa ganon, mas lalong lumakas ang paggabay sa kanya ng mga mababait na engkanto. Hindi ko yata magagawa yan eh. Ang bata ko pa para maging ina. Sus, kunwarian lang naman to Di naman masyadong seryoso. Kailangang maiparamdam sa bata ang tunay na pagmamahal ng isang ina at ng isang ama. Ito ay para mas lalong maging magaan ang kanyang pakiramdam, ang kanyang moral at ang kanyang paniniwala bilang isang bata. Kung hindi nyo ito gagawin, mas lalong mahihirapan ang batang ito na makilala ang kanyang sarili. Mas lalo lang siyang mahihirapan na makausad sa trahedyang nangyari. At kapag nangyari yon, iiwanan siya ng mga engkanto. Dahil ang mga engkantong yon naghahanap ng isang batang malakas ang katawan at kaisipan na maaari nilang gamitin laban sa mga aswang. Parang hindi naman yata tama na manggagamit sila ng bata para sa sarili nilang interes. Hindi ito pang sariling interes. Ito'y para sa lahat. Nagkataon lamang na sa batang ito nila nakita ang tunay na kabusilakan ng puso. Oh, ano? Payag ba kayo maging ama at ina ng batang yan? Si ate po, magaan po ang pakiramdam ko sa kanya. Pakiramdam ko po matagal ko na siyang kilala. Yung katawan niya po nagtataglay ng positibong enerhiya. Oh, narinig mo na, Malin, ha? Bago tayo tumuloy sa susunod na pagsusuri, nais ko na munang malaman kung papayag ba kayo sa sinasabi ko. Ako po, total pamangkin ko naman siya. Wala naman pong problema sa akin na maging ama niya. Ewan ko lang po kay Malin. Sandaling napaisip si Malin ng mga sandaling yon. Pero lumambot ang kanyang puso nang bigla siyang hawakan ni Buknoy sa kamay. Bumuntungin nga ang dalaga at sa huli ay pumayag na lang din. Sige, papayag na ako. Pero sa isang kondisyon magpapakananay ako kay Butchoy, pero hindi ako magpapakaasawa sa isang to. Ay, wala namang problema sa bagay na yan. Ang mahalaga lang naman maramdaman ng bata ang pagmamahal ng isang ina at ng isang ama. Kung ayos na tayo sa bagay na ito, aalamin na natin kung ano ang gustong sabihin ng mga engkanto sa mga tao. Paano niyo po gagawin yan? Kasama po ba kayo sa bahay nila? Duming naman. Manahimik ka na nga muna. Bata, pwede bang maiga ka muna rito? May gagawin lang ako para makausap ko ang mga engkantong nagbabantay sa'yo. Sumunod naman ang bata. Tahimik itong humiga at walang makikitang kahit na anong pagtutol. May kinuwang langis sa matanda. May kung ano-ano itong binigkas na salita at saka nagbasag ito ng itlog na inilagay pa sa mangkok. Nakita na lamang nilang may lumalabas na dugo sa ilong ng albularyo. Makalipas lang ang halos 10 minuto, natapos na rin ito. Pawis at hinal na parabang kakaahon lang sa ilalim ng tubig ang albularyo. Ano pong sabi ng mga engkanto? Nababahala ang mukha ni Mang Evan nang humarap ito sa kanila. Ang mga aswang, totoong nagbabalak na silang maggasip dito sa bayang ito. Totoong sinasabi ng bata. Totoong babala ng mga engkanto. Kailangan natin pakinggan sila. Dahil kung hindi, maraming buhay ang tiyak na malalagay sa panganib. Ano po gagawin natin ngayon? Kailangan mangyari ang gusto ng mga engkanto. Kailangan maging albularyo o manunugis ng batang ito. Siya ang itinakda ng mga engkanto para lumaban sa mga aswang. Masyado pa pong batang pamangkin ko. Parang ang labo naman yata nun. Gagabayan siya ng mga engkanto. Hindi mo kailangan mabahala. Isa pa, narito rin ako para turuan siya ng kung ano man ang mga bagay na kailangan niyang malaman.
Napakamot na lamang sa ulo ang lalaking si Paulo. Aminadong naguguluhan pa rin siya sa mga narinig niya. Pero unti-unti na rin siyang nakukumbinsi na totoo nga ang lahat. Manong, gusto ko po maging katulad nyo ha. Gusto ko pong makalaban ng mga aswang para ipagtanggol ang buong bayan. Iho, huwag ka mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Ang kailangan mo lang gawin makinig sa akin. Paulo, Balen, ako na lang ang pupunta sa inyo araw-araw para sanayin ang batang ito. Hindi naman po ba nakakapagod yun sa inyo? Ay, hindi naman. Meron naman akong tricycle. Sa totoo lang, medyo nawiwindang pa rin ako sa mga nangyayari. Engkanto, aswang, albularyo, ewan. Pero kung ano man ang makabubuti sa pamangking ko, sige po, magtitiwala na lang ako sa inyo. At sa engkantong sinasabi ninyo. Natapos naman ang maayos ang pag-uusap na yon. At tatanggap na ni Paulo na magbabago na nga talaga ang buhay ng kanyang pamangkin. Hindi na niya yon mapipigilan. Kahit na ayaw niya, wala na rin naman siyang magagawa. Dahil palagay niya, yun na talaga ang nakatakda. Mumuntong hininga na lamang ang binata habang nasa biyahe na sila. At nang makarating na sila sa kanilang bahay, kinausap niyang muli ang dalaga. Malen, maraming salamat nga pala kanina ha. Ginagawa ko ito para kay Buknoy. Hindi naman para sa iyo Kaya nga sabi ko maraming salamat O sige na, uwi na ako. Sandali, Oh, bakit na naman? dito ka na rin ba titira? Ha? Anong sinasabi mo? Nababaliw ka na ba? Kung makariyak ka naman, para namang hindi tayo nagsama dati. At saka, di ba ang sabi ni Mang Evan, dapat kumpletong pamilya ang maramdaman ng bata. Paano masasabi na kumpleto kung wala ka naman dito? Ikaw, Paulo, tigilan mo nga yung mga palusot mo, Ikaw ang nagdala sa amin kay Mang Evan. At ngayon sinusunod ko lang ang sinasabi ng albularyo, gaganyan ka sa akin. Ay naku, ikaw na nga ang bahala. Hindi naman kita pipilitin Pero kung hindi ka susunod, alam mo naman siguro ang magiging epekto kay Buknoy. At nangungonsensya ka na ngayon. Nung nangungonsensya, sinasabihan lang kita. Ay naku, kulit mo naman. Uwi ka na nga kung ayaw mo. Hindi ka naman pinipilit Talaga? Naglakad na paalis ang dalaga. Napapakamot na lang si Paulo sa ulo. Kahit na kailan, hindi talaga nagpapatalo ang babaeng yon. Pero sa kabilang banda ng utak ni Paulo, may kung anong saya rin siyang nararamdaman sa ideyang makakasama niya na ulit ang dalaga. Uy, yung ngiti mo parang nanalo sa loto Baka umasa ka na naman Gagawin niyo ito para sa bata Hindi para sa kalandian at kakatihan ng katawan niyo Hoy, alam mo, hindi mo naman kailangang ipaalala Siyempre, hindi ko pa rin maiwasang hindi maging masaya. Naalala ko lang naman kasi yung dating kami. Di mahal mo pa rin pala. Malamang, balo ka ba? Hindi naman agad mawawala yung pre. Halos magdadalawang linggo pa lang naman yung pagkakahiwalay namin bakit ayaw mo kasing suyuin? Napag-isip-isip ko lang kasi na tama ang tatay niya. Parang wala akong karapatan kay Malen. Kung sarili ko nga nahihirapan akong buhayin. Hindi patunayan mo sa kanila na hindi ka mababang uri ng tao. Maghanap ka ng ibang trabaho. Nang sa ganun pagkatiwalaan ka nila sa anak nila. Sa ngayon pre, hindi na muna yan ang iniisip ko. Mas iniisip ko ngayon yung pamangking ko. Love life? Sak na muna yan. Mas kailangan ako ni Buknoy ngayon, no? Sandaling napatingin si Paulo sa kanyang pamangkin na nasa loob ng bahay. Napangiti siya ng bahagya. Nakakaramdam siya ng awa. Sa murang edad kasi, kinailangan ng tanggapin ni Buknoy na wala ng kanyang mga magulang. Kaya naman, hindi maiwasan ni Paulo na mag-alala para sa bata. Kinabukasan ng umaga, maagang pumunta si Malin sa kanila. Sa katunayan, pasikat pa lang ang araw ay nandoon na ang dalaga.
Kasama nito ang kuya nitong si Tantan. Pinaliwanag ko na ang lahat kay kuya. Wala naman siyang problema sa magiging setup natin. Hoy, ikaw Paulo, ayaw ko na hahawak-hawak ka sa kapatid ko ah. Ang gagawin nyo ay para lang sa bata at hindi para sa isip bata. Uy, huwag mo naman akong duduru-duruin. Baka bigwasan kita dyan. Alam ko ang gagawin ko. Huwag ka mag-alala. Wala akong gagawin kay Malin. Eh mabuti na nakakaliwanagan tayo. Tumigil na nga kayong dalawa. Sa harapan pa kayo ng bata at ng pagkain nagsasagutan ng ganyan. Eh yan kasing kapatid mo eh. Akala mo tapang palagi. Takot naman sa suntukan. Eh sinisiguro ko lang na hindi na kayo magbabalikan. Kuya, sige na, tama na. Nasaan na ba si Doming? Nadaganan na ba ng pandesal ng taong yun? Kanina pa wala ah. Sana kasi ikaw na lang ang bumili para mas mabilis. Uy, ayun na po si Tito Doming oh. May daladalang isang supot ang pandesal ang lalaki. Pero halata sa mukha nito ang pagkabahala. Nang makalapit ito sa kanila ay napansin nila ang mukha nitong tila natataranta. Oh, problema mo. Bakit ganyan ang mukha mo? Sa kanto pre, may nangyari. Ha? Ano nangyari? Pinagkakaguluhan doon yung lalaking inatake ng aswang. Nagiging kulay ubi na nga yung parte ng kinagat ng aswang eh. Aswang? Seryoso ka ba? Meron agad nun dito? Natigil lang ang kanilang usapan nang makita nilang nakalabas na agad ng bakuran nila ang batang si Buknoy. Hinabol nila yon hanggang sa makarating na sila sa mismong nagkukumpulang mga tao. Ano ka bang bata ka? Bakit ka ba nagpunta rito? Nakita ni Paulo na mayroon ng hawak na dahon ng bata. Hindi niya alam kung anong klaseng dahon yon. Pero kakaiba ang itsura. Kulay dilaw na may kakaibang pagguhit na disenyo. Tito, kapag hindi po nagamot ang lalaki, mamamatay po siya. Eh ano naman ang alam mo sa panggagamot? Hindi ka pa natuturuan ni Mang Evan, di ba? Paulo, hayaan mo na siya. Sige na. Ha? Hayaan? Hayaan mo na siya. Baka alam niya ang gagawin niya. Kuya mo na pre. Nanay na nagsasabi oh. Pinitiwan na rin ni Paulo ang kamay ng bata. Nakiraan ang bata sa mga tao nakaharang at agad namang itong lumapit. Nagtatakang tumingin ang mga tao kay Buknoy nang hawakan na ng bata ang paa ng lalaki. Nakita nila roon na parang kulay talong na nga ang parting yon. Huwag po kayong matakot. Huwag po kayong mag-alala. Kaya ko po siyang gamutin gamit lang ang dahon na ito. Hayaan niyo po kung gawin ang nalalaman ko. Nagbulong-bulungan ang mga tao. Halos lahat ng mga yon ay nagdududa sa sinasabi ng bata. Kaya naman nakisingit na rin si Paulo para suportahan ang kanyang pamangkin. Siya po si Buknoy. Siya po yung kaisa-isang nakaligtas sa trahedya nung nakaraan. Parang isang malaking himala ang pagkakaligtas niya. At kakambal ng himala na yon ay ang kanyang kakaibang kakayahan na makapanggamot. Subukan po natin si Buknoy. Magtiwala lang po tayo sa kanya. Magagamot niya ang lalaki. Sa sinabing ito ni Paulo, nanahimik ang mga tao. Sinimulan na rin ni Buknoy na asikasuhin ng lalaking nakaupo na inaalalayan lang din ng isang bata. Sinuri sandali ni Buknoy ang paa ng lalaki. Maya-maya lang, ninuya ni Buknoy ang mga dahon at saka iniluwa. Pinahid-pahid niya yon sa sugat. Kiniskis niya ng kiniskis hanggang lumabas na ang dugo sa sugat. Naghalo ang dugo at katas ng dahon. Halos mamilipit naman ang lalaki sa ginagawa niya. Pero kasunod nito, dinikit ni Buknoy ang hintuturo niya sa pagitan ng dibdib ng lalaki. Diniinan niya yon. Biglang sumuka ang lalaki ng kulay berde. Ilang segundong suka lang yon ng suka. Pagkatapos, naging kalmado na rin ito. Pinagpapawisan at nakakahinga na ng maluwag. Nagulat ang mga tao nang makita nilang nagkamalay na ang lalaki. Nakakapagsalita na rin at ang mga paa nito, nawawala na ang pagiging kulay ube. Hindi malaman ni Paulo kung anong nangyari at parang may magic lang sa ginawa ni Buknoy. Naalis na po ang lason sa katawan niya. Tandaan po natin na totoo mga aswang at ang ilang aswang ay may mga lason sa ngipin o pangil.
Kaya dapat hindi tayo magpapakagat sa kanila ha. Maging alerto po tayo sa lahat ng oras. Ang mga aswang ay malapit nang dumating sa bayan natin. Bumangon ang lalaki at nagpasalamat sa kanya. Agad din namang hinila ni Paulo ang kanyang pamangkin. At bago pa ito pagkaguluhan ng mga tao, umalis na sila roon at bumalik na sa kanilang bahay. Pre, ang galing ng ginawa ng pamangkin mo. Partida ha, hindi pa yan natuturuan ni Mang Eman. Paulo, mukhang ito na nga yung simula ng pagiging albularyo ng pamangkin mo. Ito, Paulo, nararamdaman kong unti-unti na pong nagpaparamdam ang mga aswang. Kaya kailangan ko na rin pong simulan ng misyon ko bilang albularyo. Sabihin mo, ano bang mga kailangan mo para sa mga yan? Napangiti si Buknoy sa tanong na yon. Sinabi niya ang lahat. At sa mga sumunod na araw, tuluyan na ngang naging ganap na albularyo ang bata. Sa loob ng 1 linggo, hindi siya nawawala ng pasyente. Kung minsan pa nga, mayroong mga taga-malayo na dumadayo pa para lamang magpagamot kay Buknoy. Tinanggap at sinuporta na lamang din ni Paulo ang gawain ng pamangkin. Masaya rin naman siya kasi kahit papaano nakakatulong ang bata sa mga tao. Isa pa, nakatulong din ang pagiging albularyo nito para mas madali nitong matanggap na wala na ang kanyang mga magulang. Lumipas ang halos 1 buwan ng pagiging albularyo ng batang si Buknoy. Marami-rami na rin ang kanyang natulungan. Nakatulong ang kanyang panggagamot para kahit papaano ay kumita ng pera. Dahil sa kahusayan ng bata, pumutok na rin ang kanyang pangalan sa iba pang mga baryo. Marami na ang natutuwa sa kanya. Marami na rin ang nagtitiwala. Pero ang hindi nila alam, meron na rin palang nagmamasid sa kanila. Lalo na sa mga galaw ni Buknoy. Oops, tama na po. Tapos na po ang oras ng pagtanggap ni Buknoy ng pasyente. Alas 5 na po. Kailangan na po magpahinga ni Buknoy. Dismayado ang mga tao nang palabasin na sila sa bakuran. Ang ilan sa mga yon ay nanggaling pa talaga sa malalayong lugar. Pero walang magagawa ang mga yon kundi sumunod na lamang sa oras. Kapansin-pansin ang pagiging masigla ni Buknoy tuwing matatapos na ang kanyang panggagamot. Bagay na ikinatutuwa naman ni Paulo. Pumasok na muna ang bata sa loob kasama ang babaeng si Malen, ang dalagang kinikilala niyang ina. Pre, nabalitaan mo na ba? Oh, ang alin na naman ba? Hindi ko pa ito sinasabi kay Buknoy eh. Baka kasi bigla na naman niyang hanapin yung gubat pre. Yung grupo ng magsasaka na nagpunta sa kabilang bundok, nawawala kahapon. Kaninang umaga, natagpo ang mga patay na. Wala na mga laman loob. Sinasabi mo bang aswang ang mga gumawa nun? Mismo pre. Tingin mo, pasimple lang silang nambibiktima? Ganun na nga siguro ang ginagawa nila. Tingin ko, kailangan na talaga nating sabihin ito kay Buknoy. Kakayanin na ba ni Buknoy ang mga aswang? Hindi pa nga siya natuturuan ni Mang Evan ng mga Kasi naman, hindi na naituloy yung pagsasanay nila. Ilang araw na rin kasing may sakit ang matandang yun. Kaya nga puntahan na kaya natin. Kawawa naman Dala na rin natin siya ng mga prutas. Kailangan nyo ba na masasakyan? Bakit? Ihahatid mo ba kami? Ayaw nyo ba? Napapansin ko nung nakaraan ka pa parang bumabait ah. Anong meron? Wala naman. Bakit? Masama bang bumait? Nakakapagduda lang. May gagawin ka ba ngayon? Gusto ko sana ngayong bumisita kay Mang Evan Wala naman akong gagawin ngayon. Teka. Hintayin niyo ako dito Kukunin ko lang yung sasakyan ko. Mga ilang sandali lang ay dumating na rin si Tantan dala ang sasakyan. Nakahanda na rin ang 2 binata nang makita sila ni Malin na aalis. Lumapit ito kagad sa kanila. Oh, saan kayo pupunta? Dadalaw kami kay Mang Evan. Ilang araw na rin kasi siyang hindi nagpupunta rito Iiwan nyo kaming 2 rito ni Buknoy? Diyos ko naman, ayos ka lang. Saglit lang naman kami. Hindi, sasama kami. Isa pa po, gusto ko po makita si Mang Evan. Kung may sakit siya, kaya ko po siyang pagalingin. Oo na, sige na, sumama na kayo.
Palitan mo na lang si Buknoy ng mas makapal na damit dahil baka lamigin yan mamaya sa biyahe. Sumakay na rin sila at saka agad na bumiyahe. Pagdating nila sa harapan ng bahay ni Mang Evan, naabutan nilang tila nakapatay ang ilaw sa loob ng bahay. Kinabahan na kagad si Paulo. Napansin din niya na parang nababahala ang kanyang pamangkin. Buknoy, anong nararamdaman mo? Mabigat po ang nararamdaman ko. Kailangan na po natin pumasok. Nagmamadali silang lumapit sa bahay. Nang mabuksan nila ang pintuan, kinapakapa ni Paulo ang pindutan ng ilaw. Nang magliwanag, nakita nila si Mang Evan na nakahiga sa papag. Putlang-putla ang buong katawan. Mang Evan! Hinawakan ni Buknoy ang palapulsuhan na matanda. Naramdaman ng bata ang kakaibang panlalamig ng balat nito kahit na meron pa itong pulso. Sobrang taas po ng lagnat niya. Pero kakaiba ito. Hindi ito pangkaraniwang lagnat dahil napakalamig ng katawan niya. Ano bang gagawin natin? Sa labas lang po kayo. Dalhin niyo itong mga ginawa kong pangontra. Bantayan niyo po ang paligid ha. Tito Paulo, inaaswang po si Mang Evan. Ha? Inaaswang? Teka, hindi naman buntis si Mang Evan ha. Hindi lang po mga buntis ang inaaswang, Tito. Lahat ay pwede. Pero sa kaso ni Mang Evan, inaaswang siya dahil gusto siyang mamatay ng mga aswang. Naglalagay sila ng kung ano-anong sakit. Mas pinalalala nila ang simpleng lagnat lang sana. Kailangan na natin magmadali, Tito. Lumabas na po kayo at magbantay kayo sa 4 na sulok ng bakuran. Huwag niyo pong bibitawan ng mga pangontrang yan, ha? Sinunod na lamang nila ang sinasabi ng bata. May tiwala naman si Paulo sa kanyang pamangkin. Sa dami naman na kasi ng napagaling nito, alam niya na hindi papalya si Buknoy sa panggagamot kay Mang Evan. Pre, kinakabahan na naman ako. Paano kung may aswang talaga sa paligid at hindi lang natin nakikita? Ang sabi ni Buknoy, may nangangaswang nga talaga. Ibig sabihin, nandito lang talaga sa paligid yon. Bira naman talaga oh. Nakakatakot na. Huwag ka matakot. Kasama niyo ako. Bakit? Sino ka ba? Si Tantan. Baka mamaya mauna ka pa nga tumakbo sa amin eh. Pwede ba? Tigilan niyo na nga yung pag-uusap niyo. Wala namang kwentang pinagtatalunan niyo palagi. Nanahimik na lamang sila noong mga sandaling yon. Nasa halos kalahating oras din silang naghintay sa paglabas ng batang si Buknoy. Pawis na pawis ang bata. Napaupo na lamang ito sa harapan ng pintuan at agad naman silang lumapit doon. Buknoy, ano nangyari? Wala na po tayong dapat na ipag-alala. Nasa maayos na kalagayan na po si Mang Evan. Pero ano? Hindi po muna ako aalis dito ngayong gabi. Ha? Bakit naman? Ang mga aswang po, punteriyan nila si Mang Evan eh. Papatayin po nila si Mang Evan gamit ang itim na salamangkang nagpapalala ng sakit. Kung ganun dito na rin muna kami. Sasamahan ka namin dito. Tama ang tito mo. Kailangan may kasama ka dito. Naintindihan mo? Kung gusto niyo akong samahan, wala naman pong problema. Ang niisip ko lang naman po kayo Dahil mamaya kapag malalim na ang gabi, malaki ang tsansa na magpakita ang mga aswang. Nagkatinginan silang apat. Aminado si Paulo na kinakabahan din siya sa mga sandaling yun. Pero hindi rin naman niya maaaring iwanan ang kanyang pamangkin. Nangako siya sa kanyang kuya at hipag na kahit na anong mangyari, hinding-hindi niya hahayaang mag-isa ang bata. Makalipas ang ilang sandali, nanatili naman sila sa loob ng bahay ni Mang Evan. Wala pa ring malay matandang albularyo. Habang si Buknoy naman, pinupunas-punasan pa rin ng maligamgam na tubig ang braso ng matanda. Lakasan niyo ang pakiramdam niyo. Baka mamaya nandyan na sa tabi-tabi mga aswang. Wala pa tayong kamalay-malay. Bumuntong hininga na lamang si Paulo. Nakasilip lang siya sa siwang ng bintana. Halos magdadalawang oras na niyang ginagawa yon. Wala pa ni isa sa kanila ang dinadalaw ng antok. Maya-maya pa ay lumapit na sa kanila si Malen. Ako na muna magbabantay. Doon ka na. Ako na. Ikaw ang magpahinga.
Kaya ko pa naman eh. Sigurado ka ba? Oo naman, no? Napangiti pa si Paulo at ganun din naman si Malen. Sa hindi malamang dahilan, nagtama ang kanilang mga mata. Para bang sandaling tumigil ang oras. Naramdaman ulit ni Paulo ang pakiramdam niya nung una silang nagkakilala ng dalaga. Pero nang mapagtanto na hiwalay na pala sila, agad namang itong nag-iwas ng tingin. Isang malalim na paghinga na lamang ang nagawa ni Paulo. Kahit na papaano, masaya na rin siya dahil nakakasama niya naman ang dalaga. Oh, ulala ka na naman dyan. Bakit? Akala mo ba nakalimutan ko na? Na isa ka sa nanlait sa itsura ko nung humarap ako sa papa ninyo? Eh, totoo naman kasing hindi ka naman talaga marunong pumorme eh. Bumalik ka na nga doon. Baka mabigwasan pa kita dito eh. Oh, ako na muna magbabantay dyan. Hindi pwede. Mahina pakiramdam mo. Eh, di dalawa na lang tayo. Ewan ko sa'yo, bahala ka. Napapailing na lamang ang binatang si Paulo at hindi na inintindi pa ang lalaki. Makalipas ang halos isang oras, nakakaramdam na rin ng antok si Paulo. Pero pilit niyang dinidilit ang kanyang mga mata. Nawala ang kanyang antok nang biglang makarinig siya ng mga kaluskos sa labas. Nang sulyapan naman niya si Buknoy, nakita niyang nakatingin din ito sa kanya, na parabang alam na nito na merong aswang na sa labas. Tantan, dito ka lang. Lumapit si Paulo kay Buknoy. Oh, anong hinahanap mo? Naghahanap ako ng sandata na pwede magamit. Buknoy, huwag mong sabihing lalabasin mo pa yung mga yon. Kailangan po, Tita Malin eh. Kailangan ko pong malaman kung ilan ang aswang na nakamasid sa atin. Kailangan ko po silang mapalis dahil sila ang nagpapalala ng sakit ni Mang Evan eh. Paulo, samaan mo siya. Ha? Bakit? Takot ka ba? Ako? Takot? Hindi ah. Tingin mo sa akin. Tara Buknoy, puntahan natin yung mga aswang na yan. Kumuha rin ng tubo ang binatang si Paulo. Si Buknoy naman, kinuha ang isang itak na nakasabit sa kusina. Tita Malin, pakibantayan po muna si Mang Evan ha. Tumango lang ang babae. Lumabas na rin ang magtsuhin. Nung una, wala naman silang nakikita sa paligid. Pero malakas ang pakiramdam ni Buknoy nung mga sandaling yon na nasa paligid lang ang mga aswang. Nakamasid at kumukuha lang ng tamang pagkakataon para isagawa ang masasama nilang plano. Buknoy, ano? Wala pa ba sila? Nandito na, Tito. Sinasagawa na nila ang orasyon para palalain ng sakit ni Mang Evan. Bumalik na tayo kay Mang Evan. Baka apoy na naman ang lagnat nyon. Hindi po. Mas kailangan nating hanapin kung nasaan ang mga aswang. Kapag napatay ko na sila, hindi na sila gagawa ng ganun ulit. Ha? Papatayin mo? Huy, bata ka lang ha. Baka mapano ka. Tito, hindi na po ako bata lang. Nakakalimutan mo na bang isa na akong mahusay na albularyo? Ay nako, oo na. Kakalakad nila, nakalabas na sila ng bakuran. Sa bandang likuran ng bahay, meron silang narinig na mga mahihinang salita. Pinahinto ni Buknoy ang kanyang tsuhin. Marahan silang umupo at hinawi ang halaman. Kitang-kita ng dalawang mata ni Paulo ang mga nakaupong mga aswang. Nakabilog sa isang malaking gasera na may larawan ni Mang Evan. Nagulat na lamang ang binata nang biglang lumabas si Buknoy sa kanilang pinagtataguan. Lumapit ang bata sa mga aswang at walang pagdadalawang isip na hinataw yon ng itak. Napanganga na lamang si Paulo dahil sa nakikita niya. Si Buknoy, nilalabanan ng mga aswang na parabang nakikipaglaro lang ito. Mahusay, tila veterano na ang galawan ng bata. Magaling din itong umilag kaya kahit isa, hindi man lang nakatama ang mga yon. Halos 2 minuto lang, patay na agad ang mga aswang. Dali-dali namang lumapit si Paulo sa kanyang pamangkin at namamanghang nagtanong. Pambihira ka naman. Paano mo nagawa yung mga yun? Kagaya nga po ng sinabi ko nung una, tinutulungan po ako ng mga engkantong mababait. Hindi ako makapaniwala. Sobrang galing mo para sa edad mo eh. Hindi ka na normal.
Mamaya na po ang mga bagay na yan. Kailangan na po nating sunugin yung mga bangkay nila. Baka lumaki yung apoy. Kaya nga po tulungan nyo kong dalhin sila sa bakuran ni Mang Evan. Doon po walang mga tuyong daon na maaaring magkalat ng apoy. Nagmamadaling bumalik ang dalawa sa bahay. Ginising ni Paulo si Doming. Binunutan niya pa ito ng balahibo sa ilong para lang tuluyan itong bumangon. Aray! Ano ba problema mo, Paulo? Buisit ka. Huwag kang maingay. Halika na. Tulungan mo kami. Ikaw rin, Tantan. Tulungan niyo kami ni Buknoy na dalhin sa bakuran ng bangkay ng mga aswang. Nagsalubong ang kilay nila nang marinig yon. Pero lumabas pa rin sila at tinungo ang mga bangkay. Kahit nandidiri, pinagtulungan nilang buhatin yon. Napagsama-sama na rin nila yon at saka sinilaban ni Buknoy ng apoy. Seryoso ka ba sa mga sinasabi mo? Ang batang yan lang ang pumaslang sa 5 aswang na yan? Kahit ako nga rin hindi rin ako makapaniwala. Marami-rami pa pong aswang ang pwedeng lumapit sa atin. Kaya hindi po dapat tayo maging kampante. Hindi pa po natin nakikita ang pinuno nila Umaga na ng tuluyang naabo ang katawan ng mga aswang. Sa puntong ito ay nagkaroon na rin ng malay si Mang Evan. Nagulat ito nang malaman ng ginawa ng bata. Hindi rin ito makapaniwala na mas mabilis na natuto si Buknoy sa pagiging albularyo. Nang masigurong wala ng aswang ang babalik pa roon, nagpaalam na muna sila sa matandang albularyo. Kinailangan na nilang makabalik sa baryo dahil marami-rami na rin naman ang magiging pasyente nila. At hindi nga sila nagkamali. Pagdating nila ay marami agad ang nasa labas. Agad na naman nilang inasikaso ang mga yon. Maaga silang natapos dahil halos lahat ay konsulta lang. Hindi na sana sila tatanggap ng pasyente bandang 2:00 nang bigla na lang may matandang babae na naman na dumating. Tila uugod-ugod na ito. Puti na ang buhok at kuba na rin. Lola, magpapakonsulta po ba kayo? Sarado na po kasi kami ngayon Kasi masakit ang balakang ko. Gusto ko lang sanang ipahilot. Baka naman pwede akong makahabol. Pasensya na po talaga. Nagpapahinga na po kasi yung bata sa loob Kung ayos lang sa inyo, bumalik na lang po kayo kinabukasan. Agahan niyo na lang po ang punta para mauna po kayo. Hindi ba talaga pwede kahit nasaglit lang? Gustuin man namin kayong pagbigyan, magtatampo naman po yung iba naming pinabalik. Kaya sana, maintindihan niyo po kami. Ano ba ang pangalan ng batang albularyo? Buknoy po. Shh! Bakit mo sinabi? Kabiling-bilinan sa kanila ni Mang Eva na hindi nila maaaring sabihin ang pangalan ng bata sa mga hindi naman nila kilala. Yun ay para makaligtas ang bata sa anumang kulam na kaya ring gawin ng mga aswang. Nako, kapangalan niya palang panganay ko. Kaso, wala na yon. Namatay na. Ako naman si Petina. Aling Petina na lamang ang itawag niyo sa akin. Sige po, Aling Petina. Pasensya na po talaga Hindi po namin kayo pwedeng pagbigyan Naiintindihan ko naman. Wala namang problema sa akin. Babalik na lang ako kinabukasan. Ngumiti na lamang sa kanila ang matandang babae. Naglakad na rin ito palabas at inalalayan pa ni Doming. Malen, mahal? Ano mahal? Sampaling kita dyan Pasensya na, hindi kasi ako komportable sa matandang yun Bakit? Ano bang tingin mo? Hindi ko alam. Parang may kakaiba sa kanya na hindi ko matukoy. Pero hindi naman siya mukhang aswang, di ba? Pero bakit ganito yung nararamdaman ko? Baka naman masyado ka lang nagiging mapanghusga. Ang tanda nun, kuba na nga rin Basta, hindi magandang pakiramdam ko. Hindi na lamang pinansin ni Paulo ang matanda. Kinabukasan, muling bumalik ang matandang si Petina. Pero kagaya ng una, alanganing oras na rin itong dumating. Kaya naman, hindi na naman yun nasuri ni Buknoy. Sa sumunod na araw, pabalik-balik lang din ang matanda sa kanila.
Naiisip na nga nilang tila sinasadya na lamang na matanda na huling dumating. Kung kailan magpapahinga na ang batang albularyo. Dahil sa kaisipang ito, nagkaroon ng ideya si Buknoy. Nakakahalata na ang bata na merong nangyayaring hindi maganda. Isang gabi, napag-isipan nilang tanggapin ang matanda. Basta, wag lang po kayong maingay na tinanggap namin kayo ha, kahit lagpas na sa oras. Hindi na pala ako magpapasuri. Naisip ko, baka mamaya ay magalit pa ang mga tao sa akin. Wala naman po magagalit kasi wala naman po makakaalam. Kung kailangan nyo pong masuri, dito na lang po kayo. Magbibis lang po si Buknoy. Nakita ni Paulo na parang hindi na komportable ang reaksyon ng matanda. Parang nakaramdam na rin ito na may gusto ring mangyari sila Paulo. Maupo lang po kayo dyan. Susuriin po kayo ng batang albularyo kung ano kayo. Ang ibig kong sabihin kung anong nangyayari sa balakang ninyo. Nanatiling nakupo ang matanda sa gilid ng lamesa. Kitang-kita sa mukha nito na parang natataranta ito. Lalo pa itong kinabahan nang lumabas na sa bahay ang batang si Buknoy. Magandang gabi po. Nung nakaraan pa po pala kayo pabalik-balik. Ngayon po pagbibigyan na po kita. Nakangiti si Buknoy. Kumikilos lamang ito ng normal na parabang wala silang napag-usapang plano. Noong mga sandaling yon, nakakatinginan si Paulo at Malen. Pareho silang nakakaramdam na may mangyayaring hindi maganda. Ano po masakit sa inyo, Lola? Pwede ko po bang hawakan? Ay, hindi. Wag na. Masakit Saan po ang masakit? Dito po ba? Hinawakan ni Buknoy ang kamay ng ale. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang maigpit ng pagkakahawak ni Buknoy. Nakita rin nila nung sumama ang tingin na matanda sa bata. Alam ko na po kung sino ka, Aling Pitina. Isa kang espiya mula sa kampo ng mga aswang. Akmang tatayusan ang matanda ng hawakan nito ng bata sa balikat. Pinisil ni Buknoy ng malakas ang balikat ni Aling Pitina, dahilan para manatili na lamang itong nakaupo. Kung nandito ka para kumuha ng impormasyon sa araw-araw kong ginagawa, pasensya na po, pero eto na po ang huling beses na gagawin niyo po yan. Ano bang sinasabi mo? Gusto ko lang namang ipasuri itong balakang ko. Huwag na po kayo magsinungaling. Amoy na amoy ko po kayo. Isa ka pong aswang. Masyado mo yata minamalit ang kakayahan ng pamangking ko ha. Kaya hindi mo alam na kaya niya matukoy kagad kung aswang ang kaharap niya. Oo, aswang ako. Ano naman ngayon? Bakit? Kakayanin niyo ba akong paslangin ngayon? Agad na inihagis ni Doming at Tanta ng malaking lambat sa matanda. Nagsusumigaw ito nang hindi na ito makatakas sa lambat. Isa po akong albularyo na pinangangalagaan ng mga engkanto. Sinabi ko po sa inyo dahil ayaw ko po kayong pahirapan. Pakawalan niyo ako dito! Pakawalan niyo ako! Pakakawalan ka namin kung ituturo mo sa amin kung sinong pinuno ng mga aswang at kung saan siya matatagpuan. Kahit na anong gawin ninyo, wala akong sasabihin. Di sige, wala ka palang sasabihin ha. Tingnan natin kung magustuhan mong lumiyab. Sandali. Huwag niyo ako sunugin. Ano, magsasalita ka na ba? Hindi. Ba't sinaulo naman pala yan Tapusin na yan. Wag, may gagawin ako sa kanya. Itinali nila ang matandang babae sa puno ng bayabas na nasa gilid ng kanilang bakuran. Sigaw pa rin ang sigaw ang matanda. Humingi ito ng tulong pero hindi ito pinakikinggan ng mga kalugar nila. Sa halip, galit na galit pa ang mga tao sa matanda. Pinaalam na kasi nila na ang matandang yun ay isang aswang. Mga kababayan, kumalma lang kayo. Kailangan pa natin siya ng buhay. Malakas ang kutob namin na meron siyang nalalaman. Mga ilang sandali lang ay nakabalik na rin ang batang si Buknoy. May daladala na itong buntot ng pagi. Hindi malaman ni Paulo kung saan iyon nakuha ng bata. Nang ihato ito ng bata sa hangin,
Lumika ito ng nakakairitang tunog para kay Aling Petina. Wag! Ayoko dyan! Maawa kayo sa akin! Matanda na ako! Kung ituturo mo sa amin kung nasaan ang mga kasama mo, hindi ko na itutuloy ang parusa mong ito. Wala akong nalalaman. Nandito lang ako kasi gusto kong malaman kung talagang bang albularyo ka o hindi. Kasi ngayon lang ako nakakita ng batang albularyo na kagaya mo. Hindi mo ako maluloko. Bubulong sa akin ng mga gumagabi sa aking engkanto at sinasabi nilang ikaw ay may masamang balak. Isa kang espiya. Kapag hindi mo sinabi sa amin kung saan ang kuta ng mga kapwa mo aswang, matitikman mo nga gupit nito. Naghiyawan na ang mga tao. Tila nakikisabay pa ang mga yung para udyukan na si Buknoy na latiguhin ng matanda. Kahit nalatayan mo ako ng marami, wala kang mapapala sa akin. Kung ganun, wala po akong magagawa kundi gawin ito. Nilatigo ni Buknoy ang matandang aswang. Nang lumatay ang buntot ng pagi sa braso ng matanda, mangisay-ngisay ito sa sobrang hapdi. Umuuga-uga na rin ang puno ng bayabas sa sobrang pagpupumiglas nito. Umamin ka na po. Ayaw ko rin po ng ginagawa ko kasi matanda na po kayo eh. Huwag mo akong lokohin, bata ka. Hindi ka maaawa sa akin dahil aswang ako. Buti naman po, alam nyo. Ilang beses pang nilatigo ng bata matandang yon, pero ayaw talaga nitong magsalita. Dumating na nga rin ang puntong tila hindi na gumagalaw si Aling Petina. Nanahimik ang lahat, nakakatinginan at nakakabulong-bulungan. Sigurado ba kayong aswang yan? Baka mamaya nagkakamali lang tayo, naku. Hindi ako pwede magkamali, Tita Malin. Mga ilang sandali lang, nakita nilang muling gumalaw ang matanda. Tumatawa-tawa ito na parabang hindi nararamdaman ang sakit ng bawat latigo. Pinapahanga niyo ako mga tao kayo. Akala niyo siguro madali lang ako mamamatay? Pwes, gusto ko lang namang malaman ninyo na ako ang aswang ng pinuno ng mga aswang. Kaya kung iniisip niyong mapapatay niyo ako ng gani-ganito lang, nakakamali kayo. Unti-unting nagbago ang anyo ng matanda. Dahil dito, naalarma na ang mga tao. Magsialis na kayo lahat! Tantan, ikaw na bahala kay Malin. Ako, anong gagawin ko? Sumama ka sa amin ni Buknoy. Pambira naman talaga oh. Nang magpalit na ng anyo ang matandang babae, agad nitong nasira ang nakataling lubid. Tumayo ito na parang wala man lang nangyari. Tila hindi na nito nararamdaman ang mga latay nito sa katawan. Pinahanga mo ko, bata. Kaya ngayon, gusto kong masubukan kung gaano ka nga kamahal na mga engkantong sinasabi mo. Dumistansya na si Buknoy. Hinugot na nito ang itak na nasa tagiliran. Buknoy, ano, kaya ba? Hindi ko po alam, pero susubukan ko. Anong gagawin namin ni Domeng? Protektahan niyo lang po si Tita Malin. Hindi nagtagal, gumapang ng mabilis sa matandang si Petina. Agad itong lumundag palapit sa bata. Nahawakan nito si Buknoy sa damit. Nagulat ito nang humataw ang hawak nitong itak sa tagiliran. Nanlaki at nanlilisik ang mga mata ng matanda. Gigil na gigil. Hindi nito matanggap na isang bata lamang ang makakadali sa kanya. Hindi po kita uurungan, Ale. Kaya umanda rin po kayo. Ipakita mo sa akin kung gaano kakagaling, bata! Muling umatake ang matandang aswang. Pero sa pagkakataong ito ay mabilis at sunod-sunod na pagkalmot na ang ginagawa nito. Nang makalingat ang bata sa gilid, dito na siya tinamaan ng kalmot sa hita. Pero kahit na ganoon, hindi man lang nagpatinag si Buknoy. Buknoy! Buwisit kang aswang ka! Nagmamadaling tumakbo si Paulo palapit sa matanda. Gamit ang tubo na nadampot lang sa gilid, pinaghahampas niya yun. Ilang beses niya namang tinamaan ng matanda sa muka. Pero kalaunan, nahawakan lang din ni Aling Petina ang kamay niya. Hindi ka naman kasali sa laban, bakit ka nakikiapan? Hinila siya ng matanda. Nang makabuelo, binalibag siya nito sa harapan. Akmang tatadyakan pa siya nito pero bigla namang humarang si Buknoy. Umilag ang bata. Tinaga niya ulit si Aling Petina sa hita. 3 beses niya itong ginawa.
Lahat ng yun ay tumama. Napabagal ang matanda, pero nakakakilos pa rin yon. Hindi mo pwedeng saktan ng tito ko. Muling lumusob ang batang si Buknoy. At sa pagkakataong ito, maging ang matandang si Pitina ay nagulat din sa kakaibang bilis ng bata. Napansin din nila na nagkaroon sa noo si Buknoy ng mark na hugis diamante. Dahil doon, hindi na naiwasan pa na matanda ang paglapit ni Buknoy. Malakas na namang hinataw ni Buknoy ng itak ang matanda dun sa katawan niya. Ilang ulit at lahat na naman ay solidong tumama. Walang yaka talagang bata ka. Asensyon na po kayo, pero kailangan ko po kayong patahimikin bago ka pa makaperwisyo ng ibang tao. Gagawin na sana ng bata ang huling taga, pero biglang may bumukang malapad na pakpak sa likuran ng matanda. Lumipad ito ng mabilis kaya hindi na yon naabot pa ni Buknoy. Babalikan kitang bata ka! Gaganti ako sa'yo! Pagewang-gewang na lumipad ang matanda paalis. Nakahinga naman ang maluwag ang bata nang masigurong wala na nga ang matandang aswang. Samantala, masakit naman ang katawan ni Paulo nang bumangon na rin ito. Lintik na matandang yan ha. Ang lakas pala. Kuya Paulo, kailangan niyo na rin pong matuto kung paanong lumaban. Puntahan na po natin si Mang Evan. Wala silang sinayang na pagkakataon. Bumiyay kagad sila patungo sa kinaroroonan ni Mang Evan. Pagdating nila, ay agad naman nilang pinaalam sa matanda ang nangyari. Dahil doon, mas lalong nakumbinsi si Mang Evan na dapat ay maturuan na rin ang pakikipaglaban sila Paulo. Kinabukasan, sumalang na nga sila sa pagsasanay. Halos 1 linggo nila yung ginawa. Kahit na papaano, natuto naman sila pero alam nilang hindi pa rin yun sasapat. Lunes ng hapon, kararating lang ng magkapatid na Tantan at Malen. Galing ang dalawa sa bayan matapos ihatid ang kanilang pamilya. Ayon kasi kay Mang Evan, ilayo na nila ang kanilang pamilya sa baryo. Dahil na rin maaring ito ang unang gamiting panlaban sa kanila ng mga aswang. Oh, anong balita? May nangyari bang kakaiba sa baryo? Wala naman, pero may mga nakikita kami mga hindi taga roon. May mga bagong muka. Palakad-lakad. Wala namang pinupuntahan. Tingin ko hinahanap nila si Buknoy. Hindi pa ikaw tamang oras para lumaban tayo. Hindi pa nakakabisado ni Buknoy ang librong pinababasa ko sa kanya. Para saan po ba talaga yung librong yun? Mga mabilisang orasyon na makakatulong sa kanya sa laban. Maya-maya pa, narinig na lamang nilang may bumagsak sa loob ng bahay ni Mang Evan. Dali-dali naman silang tumungo roon. Uy, ano yung bumagsak na yun? Tara, tingnan natin. Nadatnan nila si Buknoy na nakahiga sa sahig. Wala ng malay at hawak pa rin ang libro. Buknoy! Natatarantang nilapitan ni Paulo ang kanyang pamangkin. Mang Evan, anong nangyayari sa kanya? Hindi na nakapagsalita si Mang Evan. Nagpatay-sindi na ang ilaw sa loob ng bahay. Ilang sandali lang, naramdaman na lamang nila ang kakaibang lamig sa loob ng bahay. Ano nangyayari? Bakit parang ang lamig? Napalingon sila sa bandang kusina nang makita nila ang 3 tao roon na nakaitim. Tangi mga mata lang ang nakikitang maputi roon. Nakaramdam sila ng takot, pero nakilala ito ni Mang Evan. Huwag kayong matakot. Hindi sila masasama. Sila ang mga engkantong gumagabay kay Buknoy. Engkanto yan? Sigurado ko ba, Mang Evan? Marahang lumapit si Mang Evan sa mga yon. Sinubukan niya itong kausapin dahil nararamdaman itong meron itong sasabihin sa kanya. Isang mahabang katahimikan ang nangyari. Nagkatinginan lang si Mang Evan at ang mga engkanto. Mga ilang sandali lang, nakaramdam sila ng pagkahilo. Nang mawala ang pagkahilo nila, ay nawala na rin ang mga engkanto. Nagkaroon na rin ng malay ang batang si Buknoy. Mang Evan, anong sinabi ng mga engkanto? May sinabi siya sa akin na makakatulong kay Buknoy para kayanin niyang harapin ang pinuno ng mga aswang. Ano yun? Ang punyal na galing sa Biringan. Isa naman natin yan makukuha. Sa Biringan. Ha?
Saan ba yung biringan na yan? Ilang lakad, ilang sakay, ilang baryong lalagpasan natin? Ang biringan ay wala rito sa mundo ng mga tao. Nasa mundo ng mga tae? Uy, bibig mo nga! Isa itong mundo kung saan nakatira ang iba't ibang uri ng mga engkanto. Mundo ng mga engkanto? Teka, hindi ka panipaniwala yan ah. Paano po tayo makakarating dyan? May itinuro silang lagusan sa akin. Gusto ko pong sumama. Hindi pwede. Isa sa mga dahilan kung bakit ako kinausap ng mga engkanto dahil hindi kakayanin ng katawan mo ang mundo nila. Pero nakarating na po ako sa tahanan nila eh. Ang narating mo ay hindi naman biringan. Buknoy, makinig ka na lang sa kanya. Dito na lang tayo. Paulo, ikaw ang kasama ko. At ikaw, Domeng. Ano? Bakit naman kami? Dahil gusto ko. Tina, kami na lang bahala magbantay kay Buknoy. Yung si Tantan na lang isama mo para masubukan natin ang kayabangan nito. Hindi ito ang panahon para sa mga personal ninyong inisan. Kailangan na natin maganda. Kailan ba tayo aalis? Ngayon. Agad-agad? Tumingala ang matandang si Evan sa itaas. Nakita nila ang buwan na kakaunti na lang ay magiging bilog na rin. Hindi na pwedeng bukas o sa susunod na mga araw. Sarado ang lagusan kapag bilog na ang buwan. Umupo si Paulo para tapatan ng kanyang pamangkin. Hinawakan niya ito sa magkabilang pisngi at nagsalita. Babalikan kita, okay? Mag-iingat kayo rito, ha? Mag-iingat ka rin po, Tito Paulo. Bumuntong hininga na lamang si Paulo. Alam niya sa sarili niya na hindi siya handa sa mga sandaling yon. Pero nilakasan na lamang niya ang loob. Inisip na lamang niya na para yon sa bayan at sa kanyang pamangkin. Dakong 9:00 ng gabi, lumarga na rin ang tatlo. Hindi na rin nila hinintay na mas lumalim pa ang gabi dahil baka may makasalubong pa silang kalaban. Pumasok sila sa kagubatan. Halos nasa 10 minuto rin silang naglakad sa madilim na gubat. Maya-maya lang, natanaw na rin nila ang isang ilog. Kalmado ang tubig, kahit na binabagsakan ito ng tubig mula sa talon. Narito na tayo. Biningan na ba to? Hindi. Nandito pa lang tayo sa lagusan. Saan ang lagusan? Wala naman ako nakikita. Diyan, sa tubig na yan. Seryoso? Saan nga dyan? Wala akong makita. Puro tubig eh. Nasa ilalim yan. Kailangan nating tumalon dyan. Hindi ako marunong lumangoy eh. Pambira naman oh. Di sana sinabi mo kanina para nahiram ko yung salbabida ni Aling Menchi. Ako, marunong ako lumangoy. Pero mukha naman kasing malamig yan eh. Ay naku, ang dami nyo namang arte ha. Tinulak sila ni Mang Evan. Wala na silang nagawa nang bumagsak na sila sa tubig. Sumunod naman din sa kanila agad ang matandang lalaki. Malulunod na ang lalaking si Paulo noong mga sandaling yun. Tinulungan naman siya ni Domeng. Pero sa hindi malamang dahilan, may naramdaman sila sa ilalim. Tila ba hinihila sila? Hanggang sa hindi na nila namalayan na naipasok na pala sila sa isang parang kuweba sa ilalim ng ilog. Nawalan sila ng malay. Nagising na lamang sila na nasa gilid sila ng ilog. Nilibot nila ang kanilang tingin sa buong paligid. Kakaiba ang lugar. Matataas ang mga puno pero kulay pula ang mga dahon nito. Maririnig din ang mga huni ng hayop. At ang mas nakakamangha pa, meron silang natatanaw na matataas na gusali. Malayo yun mula sa gubat na kinalalagyan nila, pero tanaw nila ang liwanag. Nandito na tayo. Nasa biringan na tayo. Ito palang biringan? Parang paraiso ah. Ang ganda rito! Huwag niyong purihin ang lugar o mundong ito. Nakakapang-akit sa masasamang elementong papuri kaya baka matipuan kayo. Kapag nagkataon mahihirapan pa tayong makabalik. Naglakad na ang matanda at sumunod naman ang 2 binata. Madilim ang dinaraanan nila.
Pero sa hindi malamang dahilan, napakagaan ng kanilang kalooban. Saan ba natin makukuha yung punyal, Mang Evan? Ang sabi sa akin ng mga engkanto, kailangan nating mahanap ang kuweba na hugis tatsulok ang bunganga. Tatsulok ang hugis ng bunganga ng kuweba? May ganun ba? Mang Evan, ganun ba talaga kalakas ang pinuno ng mga aswang para kailangan pa natin pumunta rito? Hindi maalarma ang mga engkanto kung alam nilang kakayanin ni Buknoy ang pinuno ng mga aswang. Kaya nga dapat makuha natin ang punyal. Ito lang ang paraan para mapigilan natin ang binabalak ng mga aswang. Isang malalim na paghinga na lamang ang nagawa ng binatang si Paulo. Naninibagong binata sa lahat ng nangyayari. Nasanay kasi siya noon na trabaho lang ang inaatupag niya. Hindi inaasahan na mas magiging kapanapanabik ang buhay niya ngayon. Ganun pa man, nakakaramdam pa rin naman siya ng pagkabahala. Nangako kasi siya sa kanyang kuya at hipag na kahit na anong mangyari, hindi niya hahayaang masaktan si Buknoy. Pero sa kalagayan nila ngayon, alam niyang anumang oras ay pwedeng mapahamak ang bata. Pero wala siyang magagawa para pigilan ito. Dahil tadhana na mismo ang naglagay sa bata sa sitwasyon na yon. Mag-isang oras na tayo naglalakad, pero wala pa tayo nakikita kahit na anong kuweba. Tapos, tatsulok pa yung bunganga. Diyos ko naman oh. Napapailing na lamang din si Paulo. Napapagod na rin kasi siya sa kakalakad. Malaki pa ang gubat at kung lilibutin nila yon, baka abutin sila ng siyam-siyam. Mang Evan, may tanong po ako. Ano ba yan? Kapag ba natapos na ang lahat ng ito, mamumuhay na rin ng normal si Buknoy? Tumigil sa paglalakad si Mang Evan. Umiling ito sandali. Ang totoo niyan, hindi ko rin alam ang sagot sa tanong na yan. Kasi palagay ko, habang may mga aswang, kailangan pa rin natin ng isang tagapagligtas. Hindi ako papayag na habang buhay na maging ganun ang buhay ni Buknoy. Ang bata-bata pa niya oh. Kaya nga kapag natalo natin ang pinuno ng mga aswang, kailangang siguruhin natin na wala na talaga tayo kakalabaning iba pa. Nang sa ganun pakawalan na rin siya ng mga engkanto. Ang gara talaga. Ngayon lang talaga ako nakakita ng mga engkanto na concern sa mga tao. Alam nyo kasi, ang mundo nila at ang mundo nating mga tao, may kaunting kaugnayan. Ang sabi sa akin ng nakausap kong engkanto, kapag maraming kasamaan na nangyayari sa mundo natin, mas lumalakas sa mga masasamang elemento dito sa mundo nila. Kung ganun o, naapektuhan din pala ang buhay nila kapag puro kasamaan na lang ang ginagawa ng mga tao? Parang ganun na nga. Kaya nga sana magtagumpay tayo sa lakad natin ito. Nanahimik na sila nang bigla silang makaramdam ng mga yabag ng paa. Dali-dali silang gumilid. Nakita nila ang mga tao na may bitbit na parang malaking papag. Sa ibabaw ng papag ay may isang babae na tila nagliliwanag ang buong katawan dahil sa dami ng ginto sa katawan nito. Ayon kay Mang Evan, ang mga yun ay engkanto, nabibilang sa mayayamang angkan. Hindi sila gumawa ng kahit na anong ingay noon para hindi sila mahuli. Dahil sa oras na malaman ng mga yun na naroroon sila, sa mismong kinalalagyan nila ay maaari silang pugutan ng ulo. Buti naman at nakalagpas na sila sa atin. Yung mga ganong klase ng engkanto, may kakayahan din ba silang makarating sa mundo natin? Oo naman, pero wala lang silang dahilan. Kagaya sa mundo natin, mga mayayaman din ang makapangyarihan. Tumangutango na lamang si Paulo at sa kanilang pagpapatuloy, nakita na rin nila sa wakas ang kuweba na tatsulok ang bunganga. Oh, yun na pala yung kuweba oh. Huwag ka na munang lalapit. Bakit? May nagbabantay na elemento dyan. Kailangan muna nating ipaalam na pinapunta tayo ng mga engkanto. Si Mang Eva na ang naglakad palapit sa bungad ng kuweba. Huminga ito ng malalim at saka nagsalita. Kaibigan, marahil hindi mo kami kilala. Kami ay mula sa mundo ng mga tao.
pinapunta kami rito ng engkanto na ang pangalan ay Azire. Ang sabi niya, kunin daw namin ang punyal na kulay ginto. Kailangan namin yung magamit para pigilan ang kasamaan ng mga aswang sa mundo ng mga tao. Nakikiusap ako sa inyo. Maaari mo ba kaming papasukin? Isang malakas na hangin ang bigla na lang nilang naramdaman. Mula sa labas, nakita na lamang nila may mga suminding sulo sa loob ng kuweba. Napangiti si Mang Evan at sinenyasan na silang lumapit. Maraming salamat, kaibigan. Huwag ka mag-alala. Gagawin namin ang lahat para magtagumpay. Papasok na sana sila sa loob, pero nakaramdam ng pagkahilo ang dalawang binata. Yun lang. Hindi kayo pwedeng pumasok. Ako lang. Sige na. Ikaw na lang. Maghintay na lang kami rito. Insan, wala yatang tiwala sa atin yung elemento na kinausap ni Mang Evan eh. Sige na. Papasok na ako. Huwag na huwag kayong aalis dito ha. At kapag may nakita kayong ibang engkanto magtago na lang kayo. Huwag na huwag kayong papahuli. Naintindihan niyo ba ako? Tumango na lamang ang dalawa. Pinagmasdan na lamang nila ang matandang lalaki na naglalakad na rin papasok ng kuweba. Ay nako, pambirang buhay naman talaga to. Hindi ko inakala na aabot tayo sa ganito. Mundo ba talaga to ng mga engkanto? Parang nasa gubat lang tayo sa atin eh. Baliw, hindi mo ba nararamdaman na parang may ibang parte ng gubat na ito ang mabigat sa pakiramdam? Kanina, ang gaan ng pakiramdam ko. Pero yung dinaanan natin kanina, pakiramdam ko, para ako namatayan eh. Halos 20 minutos na ang nakalipas, hindi pa rin lumalabas ng kuweba ang albularyong si Evan. Kinakabahan na ang dalawa. Nagiging tamang hinala na rin sila na baka may kung ano nang nangyari sa matanda. Kung pumasok na kaya tayo sa loob, baka mamaya nilapanan ng kung anong hayop si Mang Evan eh. Ano sa tingin mo? Kanina pa tayo dito eh. Ay naku, ang kulit mo. Hindi nga tayo makakapasok, di ba? Baka mamatay pa tayo sa sobrang sakit ng ulo natin pag pinilit natin pumasok dyan. Yan ba kasing meron sa kuweba na to? At bakit parang kapag ilalawit ko yung ulo ko sumasakit? Palagay ko, kung sino lang yung taong may pahintulot, siya lang ang talaga makakapasok. Wow naman pala. Ibig sabihin dapat may backer? Naintulang kanilang usapan nang marinig na nila ang yabag ng paa ni Mang Evan. Napangiti sila na makitang hawak na matanda ang punyal na kulay ginto. Ang galing mo, Mang Evan! Anong magaling? Pagpunta ko ron kinuha ko lang naman to sa pagkakatusok Wala naman pumigil sa akin. Kahit na, nakakabilib ka pa rin. O tara na, kailangan na natin makalis. Kaibigang elemento, kung nasa ka man, maraming salamat sa iyo ha. Dahil dito sa punyal na ito malaki ng tsansa naming mga tao na matalo mga aswang. Biglang humangin ng malakas. Tila yun na lamang ang naging tugon ng elemento sa kanila. Dali-dali silang umalis sa lugar na yon. Habang naglalakad sila, pabigat ng pabigat ang kanilang pakiramdam. Saka lamang nila napansin na parang pabalik-balik lamang sila. 5 beses na nilang nakita ang malaking puno. Mang Evan, pinaglalaruan na yata tayo ng mga engkanto Mga kaibigang engkanto, nakikiusap naman ako sa inyo. Hindi itong oras para paglaruan nyo kami. Ang bayan namin naghihintay sa aming pagbabalik. Kailangan na ni Buknoy ng punyal na ito. Hindi kami pwedeng mahuli. Dahil kahit na anumang oras pwedeng lumusob ang mga aswang. Kaya nakikiusap mo ako sa inyo. Buong akala ni Mang Evan ay makikinig na sa kanila ang mga engkanto. Pero nakasampung balik na sila ay wala namang nangyayari. Mukhang kailangan na natin magbaliktad ng damit. Ha? Epektibo ba yun? Subukan na lang natin. Wala na tayong ibang alam na paraan Dapat makalabas tayo kaagad dito. Sinubukan nilang baliktarin ang lahat ng kanilang suot, pero wala pa rin nangyayari. Naiinis na si Paulo sa mga sandaling yun. Pinagmumuranan niya ang engkanto. Mabuti na lamang ay hindi naman siya naiintindihan ng mga yon. Alam ko na.
Kapag ito hindi pa gumana, ay nako, ewan ko na lang. Bakit? Ano na naman ba yan naisip mo? Kung ayaw gumana ng pagbabaliktad ng suot, baka gumana kapag nagpalit-palit tayo ng suot. Ha? Sira ba utak mo? Tama si Domeng. Naalala ko ng mga binata pa kami ng mga kaibigan ko. Ganon ang ginawa namin. Ayun, nakalabas naman kami ng kagubatan. Ano? Magpapalit tayo ng suot? As in lahat? Pati brief? Oo, pati brief. Ew, kadiri ka naman. Mamaya nagtututong pa yung brief mo. Kung ayaw mo makasama sa amin na makalabas dito, di kami na lang ni Mang Evan. Tara Mang Evan, magpalitan na tayo ng brief. Una, makikipagpalit na. Nakakainis naman tong buhay na to. O ganito ang gagawin natin. Yung brief ni Mang Evan, sa'yo. Yung brief mo naman, sa akin. Tapos yung sa akin, kay Mang Evan. Mang Evan, maayos ba yung brief mo? Maayos naman, kaso maluwag. Mala bacon na itong garter nito. Ay sus, pambira. Baka malaglag pa sa akin yan eh. Huwag ka na nga magreklamo. Wala na tayong oras, no? Kanya-kanya na silang hubad ng mga suot nila. Sinunod nila ang pattern na naisip ni Doming. Nang magsimula na silang maglakad, nakita na rin nila sa wakas ang ilog na kanilang pinanggalingan. Nakahinga sila ng maluwag. Kabadong malala ang tatlo dahil buong akala nila hindi na sila makakaalis sa lugar na yon. Di ba? Naging epektibo? Sabi ko naman sa inyo eh. O sige na, magpalit na tayo. Ang kate ng brief ni Mang Evan eh. Bakit? Brief mo nga butas eh. Nakalabas itlog ko. Ang sarap naman ng brief ni Domeng. Ang lambot. Iba, tig-500 yata yan. Matapos magtawanan, inihanda na nila ang kanilang sarili. Huminga sila ng malalim at saka tumalon na rin sa ilog. Kagaya nung una, may kung anong bagay na humigop sa kanila sa ilalim. Nagkamali na lang sila ulit nang nasa falls na sila. Pagdilat nila, maliwanag na ang paligid. Tirik na ang araw. Nandito na tayo ulit. Umaga na? Halos 1 oras lang naman tayo nasa Biringan, di ba? Halata ba? Magkaibang takbo ng oras doon at dito. Nagmamadali na silang tumayo. Basang-basa sila pero natuyo na lang sila dahil sa tindi ng init. Makalipas lang ang ilang sandali, nakarating na rin sila sa baryo ni Mang Evan. Nakita nilang magulo ang bakuran. May mga nakita rin silang mga dugo, pero wala namang bangkay ng kung ano. Dahil dito, kinatuban na sila na baka may masamang nangyari. Mabilis silang lumapit sa bahay at pumasok sa loob. Pero wala roon sila Buknoy. Ano nangyari? Bakit wala sila rito? Di ba magkakasama tayo? Bakit mo sa akin tinatanong? Hindi ko rin alam. Masama ang hinala ko. Sabay-sabay silang napalingon sa labas na may pumaradang sasakyan. Nakita nila agad na dumungaw sa bintana si Tantan at tinawag sila. Dito, dali! Mabilis silang lumapit at pumasok sa sasakyan. Nakita nila sa loob si Buknoy na mahimbing na natutulog. Oh, ano nangyari? Ayos lang ba siya? Hindi ba siya nasaktan? Ayos lang siya. Natutulog lang. Napalaban kasi ito kagabi eh. Sobrang napagod. 1 oras pag alis nyo. Biglang may mga dumating na aswang. Puntiran nila si Buknoy. Ayan. Buti na lang kamo. Ang lakas itong batang to. Napatay niya yung matandang babae. Si Aling Pitina? Napatay niya? Oo. Pagkatapos nun, umalis na kagad kami. Bigla kasing nakaramdam ng pagod si Buknoy eh. Habang tumatakas kami, ang sabi ni Buknoy, dumating daw yung supremo ng mga aswang. Buti na lang, wala na kami ron. Salamat naman sa Diyos at nakaalis kagad kayo. Hindi rin kasi talaga biro ang pinuno ng mga aswang. Dumali, nakuha naman namin ang punyal. Kapag nagising na ang batang yan, kailangan niya agad itong gamitin. Kayo Malin, Tantan, ayos lang ba kayong dalawa? Tantan, may tama ka sa braso ah. Wag mo na akong intindihin. Malayo sa putotoy ko yan. Isa pa, ox lang naman.
Basta maprotektahan ko lang silang dalawa. Handa ako mamatay. Maraming salamat sa ginawa mo, Tantan, ha? Maraming salamat kamo kay Buknoy. Kung nakita mo lang kung paano niya nilagas yung mahigit 30 aswang. Grabe. Kasama na yung malakas na matanda, ha? Nako, iisipin mong may nakasaping 10 matatanda sa utak ng batang yan. Kakaiba talaga eh. Ang galing. Kung bilis at husay ang pag-uusapan, wala tayong masasabi kay Buknoy. Likas na sa kanya yon mula nang pagkalooban siya ng mga engkanto ng lakas. Pero hindi pa rin uubra yun sa supremo ng mga aswang. Mabuti na lang talaga narito na ang punyal. Saan na tayo nito ngayon? Meron kaming bahay sa baryo ng Isidro. Muna tayo. Total, hindi pa naman natitira yun kasi hindi pa tapos gawin. Maya-maya pa, isang mahabang katahimikan pa ang naghari. Hanggang sa narating na nga nila ang baryo ng Isidro. Pumasok agad sila sa loob. Walang kagamit-gamit kahit na isa. Mabuti na lang, merong nakatambak na papag sa labas kaya yun na lang muna ang ginamit nila. Dito na muna siguro tayo habang hindi pa nasasanay si Buknoy na hawakan ng punyal. Dito muna kayo. Hahanap lang kami ni Doming ng karton na pangsapin natin. Tara, Doming. Lumabas ang dalawa. Naghanap-hanap sila sa labas. Habang naglalakad, napansin nilang wala sila gaanong nakikita mga kabahayan. Meron silang natatanaw na isa pero malayo pa. Sa mga ganitong baryo madalas nagkukuta ang mga aswang Kasi madali nilang maangkin kasi wala masyadong nakatira. Huwag kang magsalita ng ganyan. Baka mamaya magkatotoo yan. Saan ba tayo makakahanap ng karton dito? Mukhang wala naman tayong makikita rito. Puro talahiban at puro mga halaman lang to Basta, tumingin-tingin ka lang. Baka may makita ka rin. Itunoon na lamang ng dalawa ang atensyon sa paghahanap. Pero hindi na nila namamalayan na unti-unti na pala silang napapalayo. Narating na rin nila ang kanina lang ay natatanaw nilang bahay. Sa gilid ng gate, meron silang nakita mga nakatambak na karton. Dali-dali nilang kinuha yun. Pag-alis nila, saka naman may dumating na maggarang sasakyan. May bumabang matandang lalaki at narinig nilang Endong ang pangalan. Sa takot na mapagkamalan silang magnanakaw, hindi na rin sila nagsayang ng oras at nilisan na rin nila ang lugar na yon. Maayos naman silang nakabalik sa bahay. Dahil sa dami ng karton na nakuha nila, nagkaroon sila ng pagkakataong makahiga lahat. Dahil sa labis na pagod, hindi na nila namalayan na nakidlip na pala sila. Nagising sila palubog na ang araw. Naalarma sila nang makitang wala na si Buknoy sa tabi nila. Bumangon sila at tumungo sa labas. Nakita nila ang batang hawak na ang punyal. Nagsasanay itong gamitin ng patalim na yon. Iyo, musta pakiramdam mo ngayon na hawak mo na yung punyal na yan? Sobrang gaan po ang pakiramdam ko. Parang may kakaibang enerhiya po ito na nagdudulot ng kagaanan ng katawan ko. Ang handang-handa ka na talaga sa magiging laban mo kontra sa supremo ng mga aswang. Mang Evan, kilala niyo po ba yung supremo ng mga aswang? Hindi ba't nasabi ko na sa iyo ang pangalan niya at kung sino siya? Siya si Endong, ang isa sa mga sinaunang aswang ng ating probinsya. Endong? Paulo? Endong din yung pangalan ng nakita nating matanda kanina na bumaba ng sasakyan Ha? Sigurado ba kayo? Ano pala tandaan ng nakita niyo matanda? May tattoo po na dragon sa leeg Ayun! Siya nga yun! Siya ang supremo ng mga aswang! Doon lang po namin nakita yun Ayun yung bahay na yun. Diyan siya nakatira. Sa mismong pinagkunan namin ng mga karton. Sa sinabing yun ni Paulo, nagsimula na silang maalarma. Sigurado kasi si Mang Eva na ngayong hawak na ni Buknoy ang punyal, mararamdaman na rin ng mga kalapit na aswang ang kapangyarihan nito. Iha, umalis na kayo rito magkapatid. Madadamay kayo. Pero paano po kayo? Kami ang lalaban sa mga aswang. Sige na. Tantan, ingatan mo kapatid mo Mag-iingat din kayo.
Lalong-lalo ka na. Paulo, pilitin mo makaligtas ha. May kailangan tayong pag-usapan. Tumango-tango na lamang si Paulo. Maya-maya pa ay sumakay na rin ang magkapatid sa sasakyan. Naiwan silang 4 doon. Hinahanda na nila ang kanilang sarili. Kanya-kanya na silang hawak ng mga sandata. Kung minamalas ka nga naman, tayo pa palang lumapit sa balwarte nila. Huwag po kayong mabahala. Ako pong bahala sa kanilang lahat. Hinigpitan ng bata ang pagkakahawak sa punyal. Nakita nila Paulo na biglang tila kumislap ng kulay ginto ang mata ni Buknoy. Ilang sandali pa, naramdaman na lamang nilang tila may mga paparating na. Nagtago na sila sa loob. At dahil wala pa namang mga bintana ang bahay na yon at tanging pintuan pa lang, inabangan nila ang bintana. Ang mga sandata nyo, agad ihato kapag may lumapit, ha? Tumango lang ang 2 binata nang makita na nilang may nagtangkang pumasok sa bintana ng kanilang binabantayan. Agad na tinaga ni Paulo at Domeng ang aswang. Dahil doon, nagsimula ng maalarma ang mga yon. Mas lumakas sa mga naririnig nilang yabag ng mga paa. May mga angil na rin at parang galit na galit. Lumabas na kayo riyan! Bago pa ako mismo ang pumasok at diyan ko kayo paslangin! Rinig nila ang kalmado ngunit ramdam nila ang galit sa tinig nito. Hindi sila sumagot. Nanatili lang sila sa kanilang kinalalagyan. Sige na! Pasukin nyo na ang mga yan! Parang mga asong gutom ang mga aswang nang pilitin ng mga ito na makapasok sa loob ng bahay. Pero tuwing tatangkain ng mga yon na makalapit, isa-isa lamang silang namamatay. Nagtaka na ang supremo ng mga aswang kung bakit. Hanggang sa lumabas na nga ng bahay ang batang si Buknoy. Ako ang katapat mo, supremo ng mga aswang. Aba! Totoo palang isang bata lang ang pumaslang sa asawa ko? Nakakatawa naman pala itong isipin. Pero sige, dahil mukha ka namang handang lumaban, papatulang kita! Huwag niyong malitin ang isang batang handang protektahan ng mga mahal niya sa buhay. Lumabas na rin sila Paulo para samahan ng bata. At maya-maya nga lang, bigla na lamang lumusob ng sabay-sabay ang mga aswang. Nakipagsabayan na sila. Maganda ang pagkakaporma ng depensa nila kaya walang makalapit na mga tauhan ni Mang Endong. Kaya naman, ilang minuto pa lang ang nakalipas, bagsak na ang mga aswang. Namangha ang matandang si Endong. Hindi nito inakala na ganun kahusay sila Mang Evan. Ikaw na lang mag-isa. Siguro naman patas na ang laban. Patas? Paano magiging patas supremo ko ng mga aswang? Pangkaraniwang tao lang kayo! Naging itim na ang kulay ng buong mata ni Mang Endong. Sa puntong ito, nakaramdam na sila ng tila bumigat na ang atmosfera ng paligid. Sa likod lang po kayo, Tito. Kayo po ang una niyang puntirya. Gumapang ng mabilis si Mang Endong. Sinubukan nitong maabot si Mang Evan, pero buti na lang ay mabilis din namang nakaresponde ang bata. Nagawa niyang hawakan ang kamay ni Mang Endong. Akmang itutusok na nito ang punyal pero nakailag ang supremo. Akala mo ba may tatarak mo sa katawan ko ang punyal na yan? Ha! Umasa kang dilat ang mga mata, bata! Hindi na sumagot pa si Buknoy dahil alam niyang kailangan niya pa munang pabagalin ng galaw na matandang aswang. Hindi na muna niya gagamitin ang punyal. Inilagay niya yun sa tagiliran niya. At gamit lang ang kanyang maliit na kamao pero matitigas. Sinuntok niya sa sikmura si Mang Endong. Napasukan ng dugo ang supremo. Gulat din ito sa kalakasan ng bata. Inakala ni Mang Endong na magpapahinga ang bata pero lumusob agad yon. Isang malakas na suntok ulit ang pinakawalan nito pero nagawa ng hawakan ni Mang Endong ang kanyang kamay. Maikbit itong hinawakan at tinila. Sa liit ng katawan ng batang si Buknoy, tila sinakop ng kamao ni Mang Endong ang sikmuran nito. Tumilapo ng bata at pumasok sa ilalim ng mga nakatambak na kahoy. Lumingon ang matandang aswang sa kinalalagyan ng 3. Sa puntong ito, nagtindigan na ang mga balahibo nila.
Alam nilang sa lakas ng Supremo, walang magagawa ang kanilang mga sandata. Hindi rin naman kasi sila nagtataglay ng kakaibang lakas na gaya ng sa bata. Huwag kayong matakot. Yan, ganyan nga. Gusto kong makita kung gaano kayo katapang kahit wala na kayong pag-asa. Gumapang ulit ng mabilis ang Supremo. Una nitong nilapitan si Mang Endong. Sinakal nito ang albularyo. Pero agad namang ding umatake si Paulo. Tinaga niya si Mang Endong sa likuran, kaya nabitiwan nito si Mang Evan. Ang kaso nga lang, si Paulo naman ang napag-initan. Kinurot nito si Paulo sa dibdib at parang tinuklap ang balat. Muntikan pang humaba ng isang dangkalang pagkakatuklap, kundi lang umatake si Domeng. Ako harapin mo! Hinawakan lang ni Mang Endong ang talim ng itak ni Domeng. Inagaw ang itak sa kanya. Dinakma ng Supremo si Domeng sa muka. Sigaw ng sigaw si Domeng nang maramdaman itong humihigpit ang pagkakadakma sa muka niya. Tutulong pa sana si Paulo, ang kaso nga lang ay sinipa lang din siya ulit sa muka. Putok ang labi nito, habang si Mang Eva naman hinawi lang ng malakas. Tingnan natin kung may utak ang pwedeng lumabas kapag dinurog ko na ang buong bungo mo. Bakit ba ang hilig mong puntiriin ng mga mas mababa sa'yo? Nagulat si Mang Endong nang marinig niyang nagsalita sa gilid niya ang bata. Isang malakas na suntok na naman ang pinakawalan ni Buknoy sa tagiliran. Narinig pa nitong tumunog ang mga nabaling buto doon. Lumilay ang kaliwang balikat ng Supremo dahil sa pinsalang ginawa ng bata. Mga ilang sandali lang, narinig na lamang nilang may kung ano-anong sinasabi si Buknoy na tanging si Mang Evan lamang ang nakakaintindi. Ganyan nga, gamitin mo ang mga kinabisado mo sa libro. Nakakaramdam na rin ng pagkatulig ang Supremo. Sa isip nito, para siyang ginugulo ng maraming beses sa pandinig niya. Para na itong nababaliw. Isa sa pinakamataas na level ng hipnotismo ang ginawa ko sa'yo. Gumagana lang ito kapag ang kalaban ay may matindi ng pinsala sa katawan. Sinadya kong gamitan ka lang ng kamao dahil alam kong ang taktika ng hipnotismo ay magagamit ko lang kapag nangihina ka na. At ito na ang tamang pagkakataon para tapusin ang eksenang ito. Supremo ng mga aswang! Hindi na siya narinig ni Mang Endong sa dami ng kakaibang boses na bumubulong dito. Para na itong mababaliw na palingon-lingon sa kung saan-saan. Kaya naman, hindi na rin nagsayang ng pagkakataon ng batang si Buknoy. Kinuha na niya sa tagiliran ng punyal na kulay ginto. Agad itong lumapit kay Mang Endong at itinarak ang punyal sa dibdib. Sumigaw ng malakas ang Supremo sa sobrang sakit. Ramdam na ramdam nito ang nanunuot na hapdi na tila paulit-ulit na gumagapang sa kanyang mga ugat. At ilang minuto nga lang, bumagsak na ang aswang sa sahig at unti-unti na rin nanuyot ang buo niyang katawan. Ang galing mo, Buknoy! Ang talino ng ginawa mo, ah! Inalalayan na lamang ng bata na makatayo ang mga yon. Pagkatapos mismo ng laban, ginamot niya agad ang sugat nila Paulo. Masayang-masaya ako, Tito. Sa wakas, matutuwa na sa akin si Mama at Papa sa langit. Palagi naman silang natutuwa sa iyo eh. Pero mas lalo silang magiging proud sa ginawa mo ngayon. Nang matalo nila ang Supremo ng mga aswang, bumalik na rin sa dati ang kanilang buhay. Lalong-lalo na si Buknoy. Nagpaalam na sa kanya ang mga engkanto. Bilang gantimpala, bigla na lamang nagkaroon ng maraming isda sa ilog na malapit sa kanila. Ayon kay Buknoy, galing yun mismo sa mga engkanto. Nakabalik sa pagiging normal na bata si Buknoy. Iniwan na nito ang panggagamot at itinuon na lamang ang atensyon sa pag-aaral. Samantala, unti-unti na rin uling naging mabuti ang pagtitinginan ni Paulo at Malen. Nakahanap na ng maayos na trabaho ang binata. Dahilan para magsimula na rin makampante sa kanya ang pamilya ng dalaga. Sinimulan na ulit nila ang bagong kabanata ng kanilang buhay na wala ng dulot na pangamba mula sa mga aswang. At kahit tapos na ang labanan, ipinagpatuloy nila ang pagiging isang tila buong pamilya.
Bagay na ipinagpapasalamat ng batang si Buknoy. Dahil kahit wala na ang tunay nitong mga magulang, sa pamamagitan ng mga taong nagmamahal sa kanya, muli nitong naramdaman na meron siyang pamilya na lagi niyang kasama. Wakas,